Pahina 101 layunin ni Lucas. Parehong naabutan nina Frederick at Arthur si Nico sa harapan nila. Nico, masyado kang magaling dito, kilala mo ang magandang instructor na iyon. Frederick na ito ay hindi na maiwasang magtanong. Frederick, kailangan pa nitong itanong. Hindi ko nakita ang magandang instructor na iyon na nakita si Nico nang ang hitsura ng Pananibic Well, maaaring si Nico at ang magandang instructor na ito sa pagitan ng may mas malalim na relasyon. Nakangiting sabi ni Arthur. Walang imek si Nico, tumingin sa kaliwat kanan sa ilalim ng walang sinuman, pagkatapos ay nagsabi, hindi mo dapat sabihin, ako at si Madam Murphy ay magkakilala lang, hindi hanggang sa relasyon na sinasabi mo. Ito ay sinasabi mo sa harap ko ng pribado, bingi ako. Ngunit huwag mong sabihin ang mga salitang ito sa harap ni Madam Murphy, o pagdating ng panahon ay hindi kita mapoprotektahan. Nico, so magaling si Madam Murphy. Hindi lang ito kahanga-hanga, nakakatakot lang. Isang malaking tao na kaya niyang pabagsakin, hindi ba? That is indeed very tough and wild. Siya nga pala, Nico, naaalala ko na sinabi mo na ayaw mo ng mga ligaw na babae. Sinabi rin na ang ganitong uri ng babae ay partikular na malakas sa isang tiyak na paraan, lupigin din ang natatanging pakiramdam ng tagumpay. Walang imek si Nico, itong dalawang lalaki na ito ay hindi marunong magbigay ng luwag sa kanilang sarili Anyway, Lucas, siya ay hindi nais na hawakan, ito ay hindi upang mahanap ang kanilang sariling paghihirap, na may lakas ng Lucas, siya ay talagang nais na gumawa ng isang buong move up, Nico ay nais na sugpuin ay pagpunta sa break ng maraming trabaho. Maghanap ng isang babae sa tuwing natutulog ka na may buong buhay at kamatayan na pakikibaka, na maaaring maubos ang mga individual, may lakas upang gawin ang iba pang mga bagay. The rest of Nico and the others took it easy, patrolling lang sa school grounds, and basically walang nangyari. Sa isang kisap mata, tanghali na, at ang mga bagong estudyante na buong umaga ay nagsasanay ay naghiwa-hiwalay at lahat ay dumagsa sa kantin. Naglakad na rin si Nico patungo sa security room. Nakita ng security room at ng mga security guard na naka-duty sa entrance ng school si Nico at binati nila ito ng buong sigla, at nirerespeto nila si Nico mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngumiti din si Nico at binati ang mga security guard na ito, papasok na sana siya sa security room para maupo saglit, ngunit ibinaling niya ang kanyang mga mata nang makita ang isang magiting at sexing figure na naglalakad sa buong daan. Siya ay may jade na mukha na parang pilak na plato ng mapaglarong kagandahan, mga kilay na parang isang malayong bundok, mapula-pula na mga labi na mamasa-masang pula, ngunit may malakas at mapang-akit na aura, ang pagsusuot ng uniforme ng militar sa kanyang binabalangkas ang isang maganda at sexy na perba, na nagbibigay ng impresyon na doon ay isang malakas na puwersa ng pagsabog na nakatago sa loob. Nang makita ang anino, natigilan si Nico, at si Lucas ang lumapit. Wala ka bang trabaho? Tanong ni Lucas habang papalapit. Tumango si Nico at sinabing, sort of. Kung gayon, humanap tayo ng lugar kung saan kita makakausap. Sabi ni Lucas. Naisip ito ni Nico at kinailangan niyang dalhin si Lucas sa bahay na tinutuluyan niya, kaya sinabi niya, sumama ka sa akin. Tumango si Lucas at sumunod sa tabi ni Nico, umalis sa note na iyon. Pagkaalis nila, ang mga security guard sa security room at sa entrance ng school ay sumabog na parang kaldero, at lahat sila ay nag-uusap. Sino ang magandang instructor na ito? Maganda not to mention, but also so sexy. Parang kilala siya ni Nico I think hindi lang magkakilala, di ba? Maganda pa naman siguro. Guwapo at martial si Nico, at tinatayang si Nico lang ang makakalaban ng ganoon kagandang instructor. Si Nico ang role model ko, sobrang hinahangaan ko siya. Feeling ko pagkatapos maging security guard si Nico, talagang ipapasulong niya ang security profession. Hindi natin kayang abutin ang malupit na buhay ni Nico. Bamboo Reside. Dinala ni Nico si Lucas sa tinitirhan niya. Dito ka ba nakatira? Tanong ni Lucas habang papalapit at pasulyap-sulyap sa paligid, hindi maiwasang magtanong. Tumango si Nico at sinabing, ito ang bahay na inayos ng paaralan. Tumingin si Lucas kay Nico at sinabing, kaya mo, may special treatment ka ngayon. Walang ibang security guard ang natutuwa sa ganoong pagtrato maliban sa iyo, tama ba? Talaga, hindi. Tumawa si Nico at nagpatuloy, kaya iniisip ko kung ang matandang general ang nasa likod ng lahat ng ito. Paano ko malalaman ang tungkol sa matandang general, at hindi ako kwalipikadong malaman? Sa anumang kaso, mukhang maganda ang bahay na ito.
Ngumiti si Lucas, saka tumingin sa kabilang side at nagpatuloy, may katabi pang bahay, kung kapitbahay ang isang magandang babae, hindi ba isasama niyan ang intensyon mo? Halos hindi tumalon si Nico sa kanyang balat paano niya nalaman na ang kapitbahay ay isang napakagandang kagandahan. Madam Murphy, ano pong kinukuha ninyo sa akin? Nandito ako para gumawa ng magandang trabaho. Sabi ni Nico na may diretsyong mukha. Isang magandang trabaho. Hindi ako naniniwala sa isang Lord Magnus na bumalik sa Oxfire bilang isang security guard para gumawa ng magandang trabaho. Good mood na sabi ni Lucas. Pagkapasok, tinanggal ni Lucas ang kanyang military cap at binuksan ang bentilador sa silid. Katatapos lang niya sa kanyang pagsasanay sa militar bilang isang freshman, at talagang napakainit sa ilalim ng gayong mainit na panahon. Ang ilang bahagi ng army green shirt na suot niya ay basang-basa ng pawis, at hindi niya namamalayan na tinanggal ang isa sa mga butones ng kanyang shirt bilang isang paraan upang makahinga. Ang pagsasanay sa militar na kailangan niyang magdamit ng maayos, kaya ang mga butones sa shirt ay nakatali sa tuktok, na hindi lamang napakainit, ngunit mukhang napakasikip. Alam mo ang kanyang dibdib na ang pares ng mapagmataas na pag-iral ay lubhang kamangha-manghang at patayo. Pagkatapos ng pag-unbutton ng isang butones, mas nakahinga siya ng maluwag. Nagkunwari si Nico na hindi nakakakita, ngunit lihim na hindi napigilan ang paglunok, ibinaling niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang oras, sa itaas ng malinaw ay nakakakita ng malalim na puting todling. Ito ay gumagawa sa kanya napakatuliro, ito militar distrito sa sikat na militar isang bulaklak na ito ay naglalaro kung saan play. Hindi naman to the point na akitin ang sarili diba? Ngunit ang kanyang mga aksyon ngayon ay masyadong nakakapukaw. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, ang iyong layunin sa pagpunta sa Oxfire University bilang isang military training instructor. Tanong ni Nico pagkaupo niya sa tabi ni Lucas at nagsalita. Sinabi ni Lucas, binigyan ako ng War Department ng leave of absence at kinuha ko ito. Mahaba ang bakasyon noon, at nalaman ko mula sa matandang general na pinili mong pumunta sa Oxfire University sa Oxfire para magtrabaho bilang security guard, kaya naisip kong pumunta ako sa Oxfire University para maging military instructor para sa mga bagong estudyante. Sa ganoong paraan makikita rin kita. Ikinalulungkot ko talaga ang sakripisyo ng 4 na Dragon Shade sa Project Amazon noong nakaraang pagkakataon, palagi akong nagkasala tungkol sa bagay na ito. Ang lumang kwento muli, ang mukha ni Nico ay madilim at mabigat, siya ay tahimik na nagsindi ng sigarilyo, at pagkatapos ng ilang puff, sinabi niya, wala kang kasalanan dito, ako ay mali na sisihin ka sa oras na iyon. Ang sisihin ay maaari lamang sisihin sa aking kawalan ng kakayahan na mailabas silang 4 ng ligtas sa Lord Magnus, huwag mong ipaglaban ang iyong sarili, ginawa mo ang iyong makakaya. Sabi ni Lucas. Huminga ng malalim si Nico, napatitig kay Lucas ang kanyang starry-eyed na titig, at sinabi sa malalim na boses, Madam Murphy, hindi ito dahilan para pumunta ka sa Oxfire University bilang instructor. Nasa likod namin ang huling operasyon. Ang sabihing pumunta ka dito para maging instructor para lang makita ako ay kalokohan lang. Lumapit si Lucas at ginulo ang kanyang buhok, ngumiti siya ng matamis at sinabing, well, hindi ko ito mate atago sa iyo. Dumating ako dito para sa 2 dahilan, ang una ay talagang makilala ka. Ang pangalawa ay dahil aunt ko. Aunt ko. Nakakunot ang noo ni Nico habang hindi makapaniwalang nagtanong, ano ang kakaiba sa kumpanyang ito na sulit ang pagpunta mo rito? Naaalala mo ba ang HM1 toxin? Tanong ni Lucas. Kumunot ang noo ni Nico, isang malamig na aura ang lumabas sa mga mata, sabi niya, natural remember. Isang taon na ang nakalilipas, 2 Dragon Shade, kabilang ang Carovia, maraming espesyal na mandirigma ang namatay sa ilalim ng mga biochemical na armas ng lason na ito. Hindi ba sinasaliksik ng laboratorio ng militar ang bagong lason na ito? Buti naman, may research. Ngayon, ang HM2 toxin ay lumitaw sa mundo. Ang lason na ito ay lubhang nakakatakot, at bilang karagdagan sa paglikha ng mga biochemical na armas, maaari pa itong lumikha ng mga biochemical na mandirigma. Sabi ni Lucas. Bahagyang nagulat ang mukha ni Nico, medyo nagulat siya sa balita. Bio-warrior. Tao pa ba yan? Ano ang kinalaman nito sa aunt ko? Na sinasabi mo? Tanong ni Nico. May 2 pangunahing negosyo ang aunt ko. Ang isa ay chemical at ang isa ay pharmaceutical. Ayon sa ilang nakakalat na mga pahiwatig, ang mga bagong lason na ito ay malamang na hindi mapaghihiwalay sa aunt ko.
Ngunit walang tiyak na katibayan, kasama ang aunt ko. Ngunit ang nagtanong sa 500 kumpanya sa mundo, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng malalaking kumpanya. Asset sa bansa, ngunit may masalimuot din na network ng mga relasyon. Kaya maaari lang akong lumapit at palihim na pumunta para mag-imbestiga at mangolekta ng ebidensya. Sabi ni Lucas. Nakalink ang aunt ko. Sa HM1 toxin. Ang titig sa mga mata ni Nico ay napakalamig at hindi nakikita, na may makapal at walang kapantay na aura ng pagpatay na mahinang kumalat sa kanyang katawan. Pahina 102 pagpigil sa bulaklak militar. Isang makapal at walang hanggan na mamamatay tao na aura ang kumalat mula sa katawan ni Nico, malabo na may malakas na amoy ng dugo, na parang mula sa kailaliman ng impyerno, tulad ng pag-aalsa, sapat na upang makaramdam ng katakot-takot ang mga tao. Ang gayong nakamamatay na aura, ngunit ang tanging tunay na malalakas na tao ang nakadarama, mas malakas ang lakas, mas nakakatakot ang mararamdaman. Halimbawa, tulad ni Lucas. Bilang isang captain ng Special Combat Service, ang kanyang sariling lakas ay napakalakas din, kung hindi ay walang ganoong titulo bilang Lucas. Naramdaman niya ang mabigat na mamamatay tao na aura ni Nico. Ang buong tao ay talagang isang uri ng pagbagsak ng bundok ng pakiramdam, at maging ang paghinga ay upang maging medyo hindi pantay. It was simply her induction, not Nico, intention to target her. Kung ituturing siya ni Nico bilang isang kaaway, ang nakakatakot na pressure ng pagpatay na ito ay naglalayong durugan siya, kung gayon ang pressure na nararamdaman niya ay magiging mas nakakatakot, ang pakiramdam ay parang nasa impyerno. Ito ay nagpapaalala kay Lucas ng pangalan ni Nico si Lord Magnus. Si Lord Magnus mismo ang Panginoon ng impyerno, na dalubhasa sa pagpatay, ang sagisag ng kamatayan. Ang kawalan ng kakayahan ni Nico na kontrolin ang sarili niyang mamamatay tao na aura ay dahil sa katotohanang naaalala pa rin niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ng 2 Dragon Shades noong nakaraang taon ng biochemical weapon na ito na nakabatay sa lason na HM1. Noong panahong iyon, ang biological na sandata na ito ay ginamit ng isang teroristang puwersa na mula noon ay nabura na. Ngunit paano nagtataglay ang puwersang teroristang ito ng biochemical weapon na ito? Saan ang pinagmula ng biochemical weapon na ito? Ang mga ito ay nananatiling isang misteryo. Hanggang sa party lang nalaman ni Nico ang ilang clues mula sa bibig ni Lucas aunt ko. Kung ang pagbuo at paggawa ng HM1 toxin ay nauugnay sa kumpanyang ito, nangangahulugan ito na ang mga biochemical na armas na lumilitaw sa larangan ng digmaan ay natural na nauugnay din sa kumpanyang ito. Dahil dito nabigla si Nico sa galit, ang katawan ng nakamamatay na aura ay hindi maihahambing na makapal, mula sa Dragon Shade, para sa bawat isa sa mga Dragon Shade Warriors, ay magkahawak kamay, ay isang kaibigan ng buhay at kamatayan. Kung talagang may kaugnayan ang aunt ko. Sa HM1 toxin, hindi siya uupo at ipaghihiganti ang pagkamatay ng Dragon Shade. Ilang lead ang mayroon ka sa iyong panig tungkol sa aunt ko? Tanong ni Nico. Tinitigan ni Lucas si Nico habang sinasabi, gusto mo rin bang ituloy ito? Nabalitaan ko na umalis ka na sa Dragon Shade, tama ba? Sa status mo ngayon, hindi ka na bagay sa bagay na ito, di ba? Hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ko, kung ayaw mong ako na ang mag-asikaso dito, hindi ka sana nag-reveal ng napakaraming impormasyon. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, at ang malalim na titig na tumingin kay Lucas ay tila nakikita sa buong pagkatao nito. Nagpatuloy siya, alam mo na palagi akong naging mapagmahal at pinahahalagahan ang kapatiran higit sa lahat, sinabi mo ito sa akin at iniisip mo. Uupo ako at walang gagawin. Hindi napigilan ni Lucas na mapangiti at sinabing, sa mga sinasabi mo, tila sinadya kong isiniwalat ang impormasyong ito at pagkatapos ay sadyang hinikayat ka na kumuha ng pain at aktibong lumahok sa investigasyon ng aunt ko. Kung ako mismo ang ayaw, walang silbi na gamitin mo lahat ng lakas mo. Ang usapin ay tungkol sa minsang isinakripisyo na Dragon Shade, anuman ang pagkakakilanlan ko ngayon, hindi ako uupo. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang kalmado na tono ay may walang katulad na determinasyon. Umiling si Lucas at sinabing, wala akong masyadong pahiwatig tungkol sa aunt ko. Bukod pa rito, ang kapangyarihan sa likod ng kumpanyang ito ay napakalakas at pambihira, kaya hindi natin mabigla ang ahas. Kung hindi, nang walang buong katibayan ng akusasyon, ito ay isasara lamang, at ang mga pahiwatig ay maaantala sa ibang pagkakataon. Ang ilan sa mga pahiwatig na ito ay may kinalaman sa mga lihim ng militar, at sa iyong kasalukuyang katayuan, hindi ko masasabi sa iyo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nico, baka sa kanyang mga mata ang pagiging mapaglaro.
sumilay ang kaunting malamig na aura, malamig niyang tinitigan si Lucas, sinabi, alam kong hindi mamamatay si Old Mr. Pepper para hayaan akong huminto. Ito ay hindi nagpadala sa iyo upang maging isang lobbyist. Kung babalik ako sa Dragon Shade, hindi ba ako magkakaroon ng karapatan na malaman ang mga tinatawag na confidential clues na ito? Agad na nilinaw ni Lucas matapos marinig iyon, Lord Magnus, hindi inayos ng matandang general na maging lobbyist ako. Pero sinabi mo lang na babalik ka sa Dragon Shade, this point I very much agree. Sa iyong lakas, kung babalik ka sa Dragon Shade, ang kabuoang lakas ng pangkat ng mga espesyal na puwersa ng Carovia ay lubos na mapapahusay. Simula nang huminto ako, hindi na ako babalik. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, sinabi niya, tumanggi kang sabihin sa akin ang nauugnay na mga pahiwatig, pagkatapos ay susundin ko ang aking sariling paraan upang mag-imbestiga. But I have to say, napakahusay ng tactics mo, just by virtue of a few words, hinaila mo na ako pababa. Lord Magnus, anong ibig mong sabihin? Saway ni Lucas at bumangon. Inabot ni Nico at hinawakan ang baba ni Lucas, nanunuya, hindi ba? Lord Magnus, anong ibig mong sabihin? Huling beses sa Amazon, hinawakan mo ako sa kwelyo gamit ang dalawang kamay at hindi ako lumaban, at iyon ay dahil hindi mo ako naintindihan. Ngayon, kikilos ka ng walang kabuluhan, sa tingin mo ba ay malambot akong haplos? Bumangon si Lucas sa inis na boses. Nako, sinong nang ahas na magsabing si Lucas ay isang malambot na haplos, kung gayon ang kabilang partido ay dapat na ayaw mabuhay. Kaya lang, malinaw na napukaw mo ang aking interes, ngunit pagkatapos ay kinurot ang mga salitang huwag sabihin, hindi ko maiwasang humingi ng kaunting interes pabalik mabuti, ang iyong baba ay kurutin ang pakiramdam ay talagang masarap. Sabi ni Nico sa murang tono. Mga bastos. Galit na nagsalita si Lucas, ang kanang kamay ay mabangis na humawak sa kanang balikat ni Nico, na nagsagawa ng isang napakalubha at mabangis na pakikipagbuno sa distrito ng militar. Hindi inaasahan ni Nico na si Lucas ay gagawa ng galaw sa isang patak ng isang sombrero, ngunit pamilyar siya sa kamay ni Lucas na nakikipagbuno, at ang kanyang katawan ay nakaupo pa rin, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay humiwa sa kanyang palad, at ang gilid ng kanyang palad. Ang palad ay isang kutsilyo, na tumatawid sa kanang kamay ni Lucas. Kung pinagpatuloy ni Lucas ang paghawak sa balikat ni Nico, ang kanang palso nito ay naputol na sa palad ni Nico, na sapat na para mabali ang palso ng kalaban kung humarap ito sa kanya. Wala sa panganib si Lucas, bigla siyang nagpalit ng tindig sa kalagitnaan, na orihinal na humarap sa talim ni Nico sa halip na hawakan ang braso ni Nico. Binago din niya ang kanyang paninindigan at ginawa ang pag-atake ng Dragon Shade Tackle. Tingnan na lang ang kilos ng kamay ni Nico nang sunod-sunod ang kamay, parang Dragon Shade na lumulutang, mas mabilis kaysa sa kilos ni Lucas na isang chip. Bang! Kasabay nito, ang kanang kamay ni Nico ay sa isang iglap na nakahawak sa palso ni Lucas, si Lucas bilang captain ng Special Combat Service, ang kanyang sariling reputasyon ngunit pinapatay, kaya't mabilis siyang nagbackhand sa pagitan, hinawakan din ang palso ni Nico. Dalawang tao na parang heart-to-heart, magkahawak din ang kamay ng isa't isa at umatake para magpatayan, pero sa huli ay nagkagusot. Phew! Isang malakas na hangin ang umihip, ngunit nakita ang kanang paa ni Lucas na umaangat at nagwawalis patungo sa katawan ni Nico. Ang kanang paa ni Nico ay itinaas paitaas, nakaharang sa binti ni Lucas, at pagkatapos ay ang kanang binti ay ikinawit sa tamang direksyon, na pumulupot sa kanang binti ni Lucas. Nagnganga ang mga ngipin ni Lucas habang ang braso nito ay humahatak paatras sa pagpupumiglas na makawala sa pagkakahawak ni Nico sa braso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang buong katawan ni Nico sa lakas ng paghila ni Lucas. Ah! Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Lucas, sa wakas ay hindi napigil ang mapasigaw. Dahil lang nahulog si Nico sa direksyon ng buong katawan niya. Sinubukan ni Lucas na umiwas sa daan, ngunit huli na ang lahat, at namula siya, tanging nakita niya ang buong katawan ni Nico na dumaikit sa kanya, at nahulog sila sa sopa. Pahina 103 nag-aaway ba kayo? Natigilan si Lucas, ang maganda sa mabangis na mukha ng Jade ay may bakas ng gulat, talagang hindi niya akalain na nahirapan siyang gumuhit sa ilalim ng kamay, nahulog talaga si Nico kaya hindi balanse ang katawan. Ang kanyang mga braso ay nakadikit na ngayon kay Nico sa isang malapitan na pakikipagbuno sa pagtanggal, pati na rin ang kanilang mga binti. Ibig sabihin, pagmasdan si Nico na diretsyong bumagsak, si Lucas lang talaga ang makakatingin, walang magawa. Sa kalaunan, mag-flutter.
Bumagsak si Nico sa sopa habang ang buong katawan ay nakadikit kay Lucas. Ang mahalagang sandali, si Lucas ay haharap sa kanan huwag lumampas, na iniiwasan ni Nico ang malaking bibig na diretso sa kanyang mukha. O kahit na mapahiya ang mga labi. Ang dahilan nito ay ang katawan ni Lucas ay nanginginig pa rin, dahil ang isang mainit na sensasyon ay nagmula sa kanyang snow white neck, halatang nahulog si Nico at ibinaon ang kanyang mukha ng malalim sa kanyang pink na leeg. Ang una niyang naramdaman ay paano magkakaroon ng walang hiyang lalaki sa mundong ito. Ito ay hindi isang lantarang pangmomolestya para samantalahin ito. Ngayon pa lang ay nagpumiglas siya sa paghila, para tanggalin ang pagkakahawak ni Nico sa mga braso, sa hindi maarap na katakutin ng lakas ni Nico, imposibleng hilahin ito kapag nagsama-sama sila sa kanya para hilahin din pababa. Ang tanging paliwanag ay sinasadya ng taong ito. Nico, ganyan ka ba kawalan Gie? Hindi napigilan ni Lucas na sabihin ang galit na galit. Paano ako walang hiya? Ikaw ang humila sa akin ng sobrang lakas, at wala kang sinabi, ngunit ikaw ang unang nagdemanda. Galit na sabi ni Nico. Ikaw, walang hiya ka, hindi ka pa rin umamin. Sa lakas mo, paano ka matutamba sa isang hatek? Niloko mo ang multo. Tama ka, pero depende sa taong kaharap mo. Kung kaaway kita, natural na hindi ako babagsak. Para sa iyo tiyak na hindi ako lalaban ng buong lakas, ni ayaw kong makipagbuno sa iyo, bigla kang hinayla, nahuli ako at talagang natambo lang, walang masisisi sa akin. Ikaw. Si Lucas ay galit na galit, sinabi niya sa inis na boses, kung gayon bakit hindi ka bumangon? Paano mo ako gisingin sa oras na ito? Ang mga braso mo ay nakapulupot sa akin at ang iyong mga binti ay nakapulupot sa aking mga binti, nag-iinit ako, akala mo ba ayoko bumangon? Pwede ba wag kang masyadong walang hiya? Obvious naman na ginugulo mo ako, malinaw na dinidiin ng binti mo ang binti ko para hindi ako makagalaw, and you are justified. Ganun ba? Tingnan natin. Talagang mainit may nakatago bang apoy sa loob ng katawan mo? No wonder sobrang laki ng apoy, gusto mo bang ipamigay itong apoy Paano mo ako pinapalabas Hayaan mo akong bugbugin ka ng husto, ikaw, bastard, nakakahiya ka. Ibinuka ni Lucas ang kanyang bibig, sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla niyang napagtanto na ang mga salita ni Nico kanina ay nakatago sa kanyang mga salita, at natatakot siya na ang tinatawag na paglabas ng galit ng lalaking ito ay nagpapahiwatig na siya ay naglalabas ng kanyang pagnanasa, tama ba? Naging sanhi ito ng pamumula ni Lucas at ang buong katawan ay nanginginig sa sobrang lakas. Hindi ito gumagalaw ng okay, isang galaw sa ilalim ng uri ng kakaibang pakiramdam ay parang tidal wave ng pagbahasa. Si Lucas ay isang babaeng may matibay na linya ng karera, at habang umiikot ang kanyang katawan, parang nakuryente ang kanyang buong pagkatao, ang pakiramdam ng pag-iisa ay hindi pa nakikita noon. Si Nico naman, hahawakan na ng buong tao, hindi pa rin mapakali ang kagandahang ito, hindi ba ito toksong gumawa ng krimen? Hindi ba niya alam na may krimen na tinatawag na impulse? Ngunit pagkatapos ay muli, iyon ay talagang napakalambot. Nico, bully ka lang, bumangon ka na. Sabi ni Lucas na pulang-pula ang mukha. Paano nangyaring binubuli kita? Malinaw na ikaw ang nagsimula nito, huwag mong isipin na hindi ka makatwiran dahil lang sa babae ka. Sabi ni Nico sa matuwid na boses. Ikaw ang hindi makatwiran, ako, kinagat kita hanggang mamatay. Sabi ni Lucas sa inis na boses, nagmamadali, sandalwood mouth talaga siya, tungo sa kagat ng balikat ni Nico. Snort! Huminga ng malamig si Nico at sinabing, are you a dog? Paano ka nangangagat ng tao? Sinamantala ni Lucas ang puwang na ito, itinulak ni Lucas si Nico paitaas ng isang malakas na tulak, pagkatapos ay pinulupot niya ang kanyang kanang braso at bumuo ng isang siko patungo sa mukha ni Nico at winalis ito sa mukha. Kinailangan ni Nico na lumiko sa gilid upang maiwasan ito, sinamantala ni Lucas ang pagkakataon na maupo, ang kaliwang paa ay hindi sinasadya patungo sa dibdib ni Nico na sumipa. Phew! Ang binti na ito ni Lucas ay gumamit ng halos lahat ng puwersa, kaya ang sipol ng binti momentum ay marahas at matulin, kaya nagwawalis. Baliw ang babaeng ito, tama, at talagang naglalaro. Gumalaw ang mukha ni Nico, kinailangan niyang bitawan ang pagkakahawak sa kanang braso ni Lucas, pinalaya ang kanyang kamay para i-crossfire ang nakakapinsalang leg sweep ni Lucas. Bang! Hinarang ni Nico ang binti at sinamantala ni Lucas ang pagkakataon na lumayo at naglagay ng distansya sa pagitan nila ni Nico. Nico, ikaw lang.
Galit na tumingin si Lucas kay Nico at babuka na sana ang bibig nito para pagsabihan siya, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla niyang napagtanto na may mali ang lalaking ito ay parang isang kahoy na lalaki, at ang mga mata nito ay diretsyong nakatingin sa kanya. Ang bahaging tinitingnan ng bastard na ito ay napagtanto ni Lucas kung anong sandali, nagbago ang kanyang mukha, at nagmamadaling tumingin sa ibaba. Nakita niya talaga na sa pakikipagbuno lamang, ang kanyang kamisete sa itaas ng dalawang butones ay kahit papaano ay nakabukas, kaya bukas sa ilalim ng marilag at kahangahangang tanawin ay masasabing walang harang, naruroon ng buo. Hindi nakakapagtaka na dumiretso ang tingin sa mga mata ni Nico. Nico, may kahihiyan ka ba? Ako, bugbugin kita hanggang mamatay, bastard ka. Hinubad ni Lucas ang kanyang shirt gamit ang kanyang kanang kamay upang takpan ang kanyang dibdib, galit na galit siya at lalaban na sana, at sa sandaling iyon. Katok, katok, katok. May biglang kumatok sa pinto sa labas, na sinundan ng boses na kasing ganda ng fairy music, Mr. Magnus, nasa bahay ka ba? Nang marinig ang boses na ito, bumalik din sa katinoan si Nico, saglit na nanlamig ang mukha, tumayo at saka naglakad para buksan ang pinto. Bumukas ang pinto at nakita si Claire Hardy na nakatayo sa harapan nito. Nakasuot ng straight military training camouflage uniform, ang ulo ay nakasuot din ng military training cap, jade face na hindi pulbos, maputi pa rin at flawless, na nagpapakita ng purong ganda ng intensyon, isang pares ng malaki at mad-ulash na mata ang nakatitig kay Nico. Claire, anong ginagawa mo dito sa halip na pumunta sa dorm mo para magpahinga? Nagsalita si Nico, nakaharang ang kanyang katawan sa pintuan, tila ayaw pasukin si Claire. Nandito ako para ipagluto ka. Ibinuka ni Claire ang kanyang bibig, ang titig sa kanyang mga mata ay sumulyap sa loob ng bahay, nakangiti ng maselang tinanong, sabi ko wala kang tinatagong babae sa isang gintong bahay, tama ba? Bakit mo ako hinaharang ng ganito? Natatakot akong may makita akong hindi dapat. Ahem, ano bang alam mong bata ka? Magmadali kang bumalik sa dormitoryo para magpahinga, kailangan mong magsanay sa militar sa hapon. Sabi ni Nico na may bahid ng mukha. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, hindi ako bata. Umalis ka sa daan at papasukin mo ako. Kung hindi mo ako papasukin, mahina ang isip mo. Sasabihin ko kay na may tinatago kang babae sa bahay mo. Sabi ni Claire na wala sa mood. Halos hindi mabulunan si Nico matapos marinig ang mga salita, gusto talagang magdemanda kay Side, tinatayang baligtad ang itim at puti. Sa panahon ng pagkabalisa, bahagyang itinulak ni Claire si Nico at pinilit na pumasok sa loob ng bahay sa pamamagitan ng puwang sa tabi niya. Nagkataon lang na ibinutis ni Lucas ang kanyang kamiseta, at nang tumayo siya mula sa sopa at itinaas ang kanyang mga mata, nakita niya si Claire, at ang kanyang mukha ay nanlamig, at nakilala niya na isa ito sa kanyang mga estudyante sa pagsasanay sa militar. Mayroong 12 ng mga batang babae sa hanay na pinangangasiwaan niya para sa pagsasanay sa militar, at si Claire lamang ang gumawa ng pinakamalaking impresyon sa kanya. Sa hitsura at ugali ni Claire, kahit na sa isang dagat ng mga tao, ngunit din bilang ang pinakamakikinang na perlas ng sandaling ito, ay natural na makaakit ng pansin. Natigilan din si Claire, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Madam Murphy, ikaw ba, nag-aaway lang ba kayo? Pahina 104 dilat na titig. Nag-aaway kayo, tama. Noontog at muntik pang malaglag ang ulo ni Nico na papaliko sa bahay nang marinig ang sinabi ni Claire. Ngayon lang, sila ni Lucas ay naglalaban sa square inch para sa isang strike laban sa isa't isa, at tinawag din itong away. Ang problema ay ang pag-aaway ni Claire ay tila hindi tumutukoy sa aspetong ito ng labanan, ngunit ang uri ng kaakit-akit at pinagsama-samang away sa pagitan ng mga lalaki at babae, na maaaring hulaan mula sa kanyang tono ng boses at hitsura. Kung hindi dahil sa presensya ni Lucas, talagang gusto ni Nico na umakyat at bigyan ang maliit na batang babae na ito ng ilang mga kastanyes, ngunit talagang gustong makita kung ano ang nasa isip ng magandang batang babae na ito. Nagmamadaling sabi ni Nico, Claire, what are you talking about? Ako at si Madam Murphy ay mga sibilisadong tao, ang mga sibilisadong tao ay gumagalaw ng kanilang mga bibig at hindi ang kanilang mga kamay, anong uri ng labanan ang mayroon? Malabo ding narinig ni Lucas ang mga salita ni Claire na naka-embed sa malalim na kahulugan, ngunit talagang hinayaan din siyang lumalim ng ilang puntos ang isang jade na mukha ng pula, isipin lamang sa pamamagitan ng pananakot ni Nico sa eksena sa sofa, ngunit talagang hinayaan din siyang hindi kanais-nais na lumingon. Totoo ba na ang bibig mo ang gumagalaw at hindi ang iyong mga kamay?
Kinusot ni Claire ang kanyang mga mata, ang maaliwalas na mga matang iyon ay tumingin kay Nico, at sinabi sa medyo curious na tono, pero bakit parang ngayon ko lang narinig si Madam Murphy na sumigaw ng malakas? Siguradong binubuli mo si Madam Murphy, di ba? Nagulat si Nico at mabilis na sinabi, Hoy, kayong mga bata huwag kayong magsalita ng walang kaparerekon. Ako ay isang maliit na security guard, ang lakas ng loob kong ay bully si Madam Murphy, hindi niya ako binubuli salamat sa Diyos. Galit na galit si Lucas sa kanyang mga sinabi kaya gusto niyang kagatin ang bastard hanggang mamatay. Ngumuso siya at sinabing, Nico, hindi ka ba nagsasalita ng labag sa konsensya mo? With that, she looked at Claire and then said, I remember your name is Claire. Nandito ka ba para makita siya? Madam Murphy, ayaw kong kumain ng canteen food, kaya lumapit ako sa kanya para magluto at kumain. Nagsalita ng totoo si Claire, pagkatapos ay sinabi, Madam Murphy, kung binubuli ka niya, huwag kang matakot, tatawagin ko si Kay, siguradong lilinisin ko siya. Madam Murphy, bakit ka namumula? Ako. Talagang inilagay nito si Lucas sa lugar. Tiningnan ni Nico ang maliit na batang babae na ito ay may isang uri ng pagbasag ng kaldero ng buhangin hanggang sa dulo ng frame, siya ay nagmamadaling lumapit, lumingon ng usapan, at nagsabi, nagbibiro ka, pumunta ka sa aking lugar para magluto. Nandito ako pero wala, anong gagawin mo? Sino nagsabi niyan? Maraming ulam sa refrigerator. Bamuka ang bibig ni Claire, naglakad papunta sa ref na nakalagay sa harap ng dining room, inabot at binuksan ang pinto, at maraming ng mga pagkaing nakalagay sa loob. May mga gulay, itlog, ham sausage at frozen meats, at iba pa. Pagkakita sa eksenang ito, parang nakakita ng multo si Nico, kinusot niya ang kanyang mga mata, sa mga titig, totoo nga, sari-saring ulam talaga ang refrigerator. Maaari bang sabihin sa akin ng isang tao kung ano ang nangyayari dito? Ang gulo ni Nico, nagmumura na hindi siya nag-grocery pabalik, kagabi lang siya nakabalik sa Oxford University, na walang spare time para bumili ng grocery by back tinatimad din siyang gumawa. Kaya ano ang lahat ng mga pagkaing nasa refrigerator? Lumilitaw sa labas ng manipis na hangin. Ito ay imposible. Agad na lumapit si Nico na may itim na mukha, tinitigan si Claire, at sinabing, nabili mo ba lahat ng mga pagkaing ito? Akala niya medyo tatanggihan ito ni Claire, ngunit tumango ang dalisay at magandang dalaga at sinabing, oo, syempre binili ko. Eto, may isang supot ng bigas. Nang marinig ito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Nico at sinabing, tapos binili mo ito habang wala ako, di ba? Nakalok lahat ang mga kandado ng pinto ng bahay na ito, paano ka nakapasok? Napangiti ng mapait si Claire at sinabing, hindi pa ba tapos kapag nahanap mo na ang katugmang susi? Hindi naman kasi mahirap. Magluluto ako Hoy, ikaw. Lumalabag ka alam, pagkatapos ng pagpayag ko. Sinubukan ni Nico na abutin si Claire para magkomento, ngunit hinaila siya ni Lucas sa likod bahay ng walang salita. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa bang ituloy ang laban, ha? Tanong ni Nico na walang kwenta. Sabihin mo, anong nangyayari dito? Tanong ni Lucas sa seryosong tono. Si Nico, naguguluhan, ay nagtanong, ano ang nangyayari? Sa sobrang galit ni Lucas ay tinapakan niya ang kanyang mga paa, ang iba ay isang magandang inosenteng babae ang pumunta sa kanyang bahay upang magluto, ang taong ito ay naglalaro pa rin ng pipi. Kung walang karelasyon, paanong may tatakbo sa bahay ng isang malaking lalaki para magluto? May mali talaga. Ang iniisip ni Lucas ay kararating lang ng bastos na ito sa Oxford University at gumagamit siya ng ilang dirty tricks para malito ang mga dalaga, tama ba? Mga taong freshman paano kayo tatakbo dito nagluluto din? Nagpakatanga ka rin, binibigyan mo ako ng pag-amin, hindi ka gumagamit ng anumang hindi ka nais-nais na paraan upang manloko ng iba pang mga batang babae. Tanong ni Lucas sa inis na boses. Si Nico ay simpleng umiiyak at tumatawa, sinabi niya gamit ang dalawang kamay, kung sasabihin ko iyon noong naka-duty ako sa pasukan ng paaralan nang mag-report ako para sa pagpasok, dumaan siya at sinabing kilala niya ako, at pagkatapos ay nakilala mo lang. Maniwala ka o hindi? Huwag maniwala. Tama. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko kapag sinabi ko ito. Pero yun ang totoo. Walang magawang sabi ni Nico.
Seryosong tinitigan ni Lucas si Nico at naramdaman niyang hindi nagsisinungaling ang lalaking ito, umungol siya at sinabing, "Anyway, Nico, naalala mo, si Claire ang trainee ko, bata pa siya at hindi kasali sa mundo, huwag kang makakuha ng anumang masamang ideya. Kung hindi, hindi kita papakawalan." Masasabing sobrang kahanga-hanga ang mukha ni Nico sa sandaling ito, ano ang lahat ng ito? Kailan ko sinubukang magkaroon ng masamang ideya? Tsaka si Claire, ang babaeng in the face of his quirky behavior is not like a young girl na walang kinalaman sa mundo. Anong negosyo ni Claire ang pumunta sa pinto? Nakapatong ang mga paa sa kanya, hindi siya makabantay sa labas ng bahay 24 na oras sa isang araw at ipagtabuyan na lang siya kaagad pagdating niya, di ba? Madam Murphy, mali ang pagkakaintindi mo, hindi naman ako masama gaya ng iniisip mo. Sa totoo lang, nasa ulap pa rin ako. Ni hindi ko nga alam na meron pala itong mga ulam at kanin at iba pa sa bahay. Baka ayaw niya talagang kainin ang pagkain ng cafeteria, kaya lumapit siya sa akin para magluto. Sabi ni Nico na may mapait na ngiti. Talaga. Talaga. Sabi ni Nico na may diretsong mukha. Nilinggan ito ni Lucas at wala siyang may tanong kaya sumuko na siya at naglakad patungo sa bahay. Pumasok na rin si Nico at agad na narinig ang tunog ng stir fry na nagmumula sa kusina, tsaka may amoy na halimuyak na gulay ang tumatagos sa kwarto. Medyo kakaiba ang mukha ni Nico, sa itsura ni Claire ay siguradong ang klase ng pamilya mula sa mataas na prinsesa, actually marunong ding bumunot ng kanin, pumitas ng gulay na piniprito. Nakakagulat lang. Pumunta si Lucas sa kusina at mukhang tutulong. Nag-isip si Nico kung dapat din ba siyang tumulong o ano, but then thought better of it, hindi naman kalakihan ang kitchen space, talagang kung may 3 tao sa loob para lang makatulong sa mas abala. Phew! Nang mga sandaling iyon ay may tunog ng isang sumisipol na sasakyan sa labas, at hindi nakasara ang pinto, kaya napunta ang tingin ni Nico sa labas nang makita niya ang Mercedes sedan ni Kay na mabilis na humaharurot pabalik sa harapan ng bahay na tinitirhan nito. Nang maglabas si Claire ng isang plato ng sinangag na gulay, narinig niya ang sasakyan at bumulong sa sarili, bumalik na ba si Kay? Titingnan ko. Napalitan ng pagkabigla ang mukha ni Nico, ibinuka niya ang kanyang bibig para gumawa ng tunog para pigilan, huli na ang lahat, pinapanood si Claire na tumatakbo palabas. Kaagad, nagkaroon ng isang ulo at 2 ulo si Nico. Pahini-105. Si Nico ay may malamig na pawis sa kanyang mukha. Hindi niya makakalimutan na kaninang madaling araw kung kailan ang kagandahan ng punong guro ng mukha na hindi kayang ilagay ang sariling kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 hiwa, sa pagkakataong ito ang kagandahan ng punong guro ay dapat na galit pa rin. Kung makita ng beauty principal si Claire na mag-isa na naman at nagluluto sa kanyang bahay, papalabas na lang ba siya? Nagpapataw ng kaso ng pagdukot sa isang batang babae at pagkatapos ay hinahabol siya ng kutsilyo sa kusina. Oo nga pala, may magandang instructor sa bahay. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naramdaman ni Nico na nakaupo sa paligid habang naghihintay ng sentensya, na hindi pa rin mapigilan, at alam kung ano ang iniisip ni Claire, ang maliit na bata, na tumatakbo palabas nang marinig niyang bumalik ang magandang prinsipal. Dahil magkadugtong ang front yards ng 2 bahay, tumakbo si Claire palabas nang bubuksan na ni Kay ang pinto ng kotse at bumaba. Kay, bumalik ka na ha. Napangiti si Claire nang tumama ang sikat ng araw sa kanyang maaliwalas at nakangiting mukha, ngunit nababanaag ang isang pakiramdam ng kahangahangang kagandahan. Nakita ni Kay si Claire at hinubad ang teal sunglasses na suot sa mukha, bahagya itong kumunat ang noo at nagtanong, "Claire, anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para makita ang lalaking iyon?" Hindi ko siya hinahanap, pumunta lang ako sa bahay niya para magluto. Ngumiti si Claire at nagpatuloy, "Wala akong gana sa pagkain sa cafeteria, kaya lumapit ako para magluto para sa sarili ko." Nga pala Kay, kakabalik mo lang at hindi ka pa kumakain di ba? Bakit hindi kayo pumunta at kumain ng sabay? Namutla ang mukha ni Kay sa galit nang marinig niyang pumunta siya para magluto sa bahay ng iba at sinabi pa niyang wala siya rito para sa kanya. Nasaan si Nico? Nasaan siya? Kakausapin ko siya. Agad na napaungol sa galit ang magandang principal at nag-angat ng mga hakbang patungo sa bahay ni Nico. Kay, it's not what you think la, it's me who came over to cook, hindi mo gustong takutin si Mr. Magnus. Sigaw ni Claire sa kanya. Si Kay ay agresibong pumasok sa bahay, tumingin sa kaliwa at kanan, ngunit hindi makita si Nico, at hindi alam kung saan nagtatago ang taong ito.
Lumabas si Lucas sa kusina nang marinig niya ang kaguluhan at nakita niya si Kay, natulala na naman ang mukha nito. Napalingon si Kay para makita si Lucas, bumuka ang bibig, ang lebel ng pagkagulat na para bang napuno ng nilutong itlog ang bibig. Madam Murphy, bakit ikaw? Bakit ka nandito? Tanong ni Kay nang bumalik sa katinoan at hindi maiwasang magtanong. Si Kay, bilang pinuno ng paaralan, ay nakipag-ugnayan na sa mga instructor sa pagsasanay sa militar na ito. Si Lucas, bilang nag-iisang babaeng instructor sa pagsasanay sa militar na ito, at pareho ang hitsura at ugali, natural na naalala ni Kay. Miss Martino, ikaw pala. Ngumiti si Lucas habang nagpatuloy, kilala ko si Nico at nakasalubong ko siya pagdating ko sa Oxford University, kaya pumunta ako para makita siya. Ang komentong ito ay medyo nagulat si Kay, si Lucas ay isang opisyal sa loob ng hukbo, paano niya malalaman ang bastard na iyon? Ano ang pagkakakilanlan ng bastos na iyon? Kaya, nagtaka ako kung bakit si Madam Murphy ay nasa bahay ni Nico. Napangiti si Kay habang iniikot ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, na nagsasabing, nasaan si Nico? Wala siya sa bahay. Oo, nakita ko siya. Ngayon lang, sabi ni Lucas. Mata ni Claire, nakitang nakasara ang pinto ng banyo, ngumiti siya at sinabing, alam ko, si Mr. Magnus sa loob ng banyo ay hindi dapat nagtatago, tama. Si Kay ay nangingibabaw, dumating ka, natatakot siyang magtago. Bumantong hininga si Kay, naisip niya na pusong magnanakaw ang lalaking ito kaya naman nagtago siya. Kung tutuusin, ang nangyari kaninang madaling araw, punong-puno siya ng galit, hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang galit na ito. Hindi soundproof ang pinto ng banyo, natural na naririnig ni Nico ang sinasabi sa labas. Siya ay tumakbo sa banyo sa loob, bahagi ng dahilan ay talagang upang maiwasan ang kagandahan punong guro, huwag tumingin sa kagandahan punong guro hitsura ay mukhang malinis at eleganteng, maganda bilang Jade, ngunit galit up na kalikasan sa pag-aapoy ng pulbos keg, mabangis. Ang gulo. Tulad ng sinasabi, ang isang mabuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa isang babae, nagkataon na siya rin ang panloob na pangangailangan ng madali ang pagkilos, pumasok sa banyo upang maglupasay sa banyo. Si Nico ay humihit-hit ng sigarilyo habang nakikinig sa tatlong babae na nag-uusap sa labas, sa likod, si Kay naman ay tila napabayan ang sarili, imbes na excited siyang magluto at magprito kasama sina Lucas at Claire para pumunta. Si Nico ay humitit ng sigarilyo at inisip kung ano ba ito. Ito ang tirahan na inayos ng paaralan para sa sarili nito, nakatumbas ng sarili nitong pansamantalang pribadong tirahan, ano bang meron sa babaeng ito? Kakabarkada lang nila at nagluto dito, humingi ba sila ng opinyon nila bilang male host? Magkakaroon pa ba ng mas personal na espasyo para sa iyo sa hinaharap? Kung nakikita ng mga tao na mayroon silang ilang magagandang babae sa loob at labas ng kanilang mga silid, ano ang dapat nilang maramdaman? Ang aktwal na katotohanan ay maaari kang maging isang mahusay na deal higit pa sa ilan sa mga pinakaepektibo at pinakaepektibo. Ang pagkawala ng katawan ay isang maliit na bagay, ngunit ang pagkawala ng ugali ay isang malaking bagay. Pakiramdam ni Nico ay may karapatan siyang ipagtanggol ang kanyang pangalan, kaya pagkatapos ng malaki ay namula siya, naghugas ng kamay at binuksan ang pinto at agresibong lumabas, handang makipag-usap ng maayos sa mga dilag na ito tungkol sa mga karapatan ng may-ari ng bahay na ito. Gayunpaman, pagkatapos maglakad palabas, napatulala si Nico nang makita ang tatlong dilag na nakaupo na sa paligid ng mesa at nagsimulang kumain. Ang kapaligiran ay napakainam kung kaya't minsan ay naisip ni Nico na nakapasok siya sa bahay ng iba at siya ang naging extra. Mayroon bang anumang mga patakaran dito? Ang tatlong babae ay sumasakop sa pugad, hindi banggitin ang pagkain ng hindi tumatawag sa kanilang sarili. Ito ang nagparamdam kay Nico na ang kanyang dignidad bilang isang may-ari ng bahay ay seryosong pinukaw. Ahem. Nico din ay hindi maaaring agad atake, lalo na kay kasalukuyan higit pa o mas mababa ipaalam sa kanya pakiramdam nagkasala, kaya maaari lamang magpanggap sa malalim na tuyong ubo. Madam Murphy, ilang taon ka na sa hukbo? Tanong ni Kay. Ako, 7 o 8 taon na ang nakalipas, kung tutuusin. Sabi ni Lucas. Natigilan si Kay at sinabi sa gulat na boses, 7 or 8 years, Pero mukhang bata ka pa, hindi ko akalain na veterano ka na pala. Oo, nasa army ako noong 15. Tumawa si Lucas. Ahem. Sa puntong ito, isa pang tuyong ubo ang dumating, malabo na may bahid ng kakulangan sa ginhawa. Nagalit ba si Nico na hindi siya pinansin?
Halika, sarili mong lugar ito, okay? Ako ang may-ari ng bahay na ito, okay? Hindi ba dapat lahat kayo ay nasa paligid ko bilang master? Kakulangan ng ugali. Kung may sakit ka, uminom ka ng gamot, bakit ka umuubo? Pinandilatan ni kay si Nico ng malamig na mga mata at sinabing wala sa magandang mood. Paf! Hindi napigilan ni Claire na mapangiti nang ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Nico at sinabing, Mr. Magnus, halika rito at kumain, may handang pagkain para sa iyo. Lumapit si Nico na may itim na mukha at umupo at sinalubong ng dalawang nagyayelong titig ni Kay. Miss Martino? Medyo nakakatakot itong titig mo, ang pakitang tao ba kapag tumitingin sa akin habang kumakain? Tumawa at nang aasar si Nico. May sakit ka. Bumangon si Kay sa inis, buti na lang hindi niya nakita si Nico. Once she saw this bastard, puno ng galit ang tiyan niya, ungol niya, hindi pa nga ako nakakasettle ng score sa'yo para sa nangyari kaninang umaga. Uy Kay, anong nangyari kaninang umaga? Ginulo ka na naman ba ni Mr. Magnus? Sabihin mo sa amin at tutulungan ka naming crush si Mr. Magnus. Nakangiting tanong ni Claire na parang takot sa mundo. Bahagyang namula ito kay Kay, hiyang-hiya talaga siya sa nangyari kaninang umaga, paano nasabi ito? Hindi rin nakalimutan ni Lucas na samantalahin ang pagkakataong ito para gantihan si Nico. Aniya, Miss Martino, I think Nico has the problem of slack style, this job is not very good performance. Sa tingin ko, Miss Martino, baka gusto mo pa siyang alagaan sa hinaharap. Huwag na huwag mo akong bibigyan ng mukha, bagamat siya ay tinuturing na kaibigan ko, ngunit siya ay nasa posisyong ito, kailangang magbayad ng higit pa, mas maraming paggawa, upang mabayaran ang pagtatanim ng paaralan. Lumiwanag ang mga mata ni Kay at nakangiting sinabi niya, Madam Murphy, magandang offer po iyan. Narinig ng orihinal na itim na mukha ni Nico ang tuwid na itim na linya sa noo, ang kanyang mga mata ay mabangis na nanlilisik kay Lucas, ngunit hindi inaasahan na hindi siya kakainin ni Lucas sa set na ito, ay interesado pa rin at si Kay ay nagmungkahi ng ilang mga mungkahi kung paano gagawin ni Nico ang kanyang tungkulin. To put it bluntly, overtime na. Sa wakas ay naunawaan ni Nico na ang babaeng ito ay talagang hindi madaling masaktan, lalo na kapag may isang babae o iyong nangungunang amo. Nico, kumain ka na? Tere, bibigyan kita ng ulam, ito ang pinirito ko. Napangiti si Claire at sinubo ang isang mangkok ng scrambled egg na may bawang at guwang na repolyo patungo sa mangkok ni Nico. Tiningnan ni Nico ang mesa, 3 pinggan at isang sopas, ngunit karaniwang lahat ng mga pagkaing vegetarian, para sa walang karne ay sadyang walang lasa. Sabi ko Claire, akala ko ba may nakita akong chicken at beef sa fridge and all that? Bakit hindi mo iprito? Tanong ni Nico. Mabuti lamang ito sa iyong kalusugan kung kakain ka ng mas maraming gulay. Sabi ni Claire na may magaang ngiti. Having said that, hindi sapat na maging vegetarian lang. Nakikita mo kung saan ang pinakahalatang agwat sa pagitan mo at ni Madam Murphy. Tanong ni Nico na may makahulugang ngiti sa gilid ng labi, mabait. Tumingin si Claire kay Lucas at nagtatakang nagtanong, ano itong puwang na sinasabi mo? Si Madam Murphy ay nasa hukbo, iyon ay isang malaking mangkok ng alak at isang malaking kagat ng karne ng babae. Tingnan ang kanyang boobs, iyon ang pinakahalatang pagkakaiba. Umikot si Nico at seryosong sabi. Hindi mapigilan ni Claire na mainas dito, sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Nico, pinapahiwatig nito na flat-chested siya. Bahagyang namula ang pisngi ni Lucas at medyo nag-iinit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at akmang sasawayin ng mahigpit si Nico. Kay is even more angry ay straight fire, this guy is too shameless, how can say such shameless words? Ang ganitong uri ng mga salita ay pinaghihinalaan din ng pangmomolestya kay Claire, mas kasuklam-suklam sa sukdulan. Pero, bago pa magalit ang dalawa, mukhang hindi kumbinsido si Claire at sinabing, hindi naman sa ganon, tapos tignan mo si Kay, hindi rin naman kalakihan, kadalasan si Kay ay vegetarian. Poof! Ngumunguya lang si Nico ng isang subo ng kanin ay hindi pa nalulunok, pagkarinig ng mga salita ay nagmamadaling ibinaling ang kanyang ulo, lahat ay naspray sa lupa, halos hindi mabulunan sa kamatayan. Natigilan si Kay at bumungad sa kanya ang pamumula ng mukha, nakaramdam siya ng saya at galit, paano nasabi ng batang babaeng ito ang mga ganoong bagay? Sino ba ang tinulungan niya? Ito ay malinaw na isang kalamidad. Pahina 106 na mabangong bahay. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ring lumubog ang araw sa kanluran.
Si Nico ay pumasok sa trabaho sa hapon upang tanungin si Barry, ang pinuno ng security office, tungkol sa saklaw ng kanyang trabaho pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Wala ring espesyal na schedule ng trabaho si Barry, kaya kinuha niya sina Frederick, Arthur at ilang iba pang security guard upang maging responsable para sa security piece ng pagsasanay militar ng mga bagong estudyante. Kaya medyo madali ang buong hapon, kailangan lang niyang magpatrolya sa lugar kung saan siya responsable. Nang papaalis na siya sa trabaho, nakatanggap si Nico ng tawag sa telepono, at nang makita niyang galing iyon kay Cameron Dixon, agad niyang sinagot at sinabing, "Hello, Cameron. Nico, ako ito. Nakarating ka sa Oxfire, tama ba? Pinaghirapan ka ba ng magandang principal na iyon?" Dumating sa telepono ang masayang tawa ni Cameron. "Okay lang, kaya ko naman." Napangiti si Nico, may naalala siya, tapos sabi niya, "Pero pagkabalik ko may sinok. Bumaba ako ng eroplano kagabi at tinarget ako ng isang assassin. Isang mamamatay tao. Yung dumating para pauntirya ka." Tanong ni Cameron sa malamig at malalim na boses. "Tama. Ang lakas ay hindi masama. Hinimo ko ang kabilang side palabas at inalis ito. Mula doon, nalaman ko na ang mamamatay tao na ito ay mula sa isang grupo na tinatawag na Living Tomb Org. Alam mo ba itong assassin organization?" Tanong ni Nico. "Buhay na libingan org. Wala talaga akong alam dyan. Ngunit maaari mong hilingin kay Ratty na mangalap ng impormasyon." Sabi ni Cameron. "Ratty. Kapatid ko rin si Ratty na nakasama ko kanina sa Golden Triangle. Pinabalik ko siya sa Oxfire halos isang taon na ang nakalipas para gawin ang mga paghahanda. Halimbawa, ang lokasyon ng pabrika ng mahogany furniture, at mga isyu sa konstruksyon. Ang batang ito ay isa ring Master of Intelligence, dahil marami sa black market intelligence ng bansa ang may contact, marami siyang alam na intelligence channels, mahahanap mo siya para magtanong. Sige, hahanapin ko itong kapatid. Bigyan mo ako ng address contact." Sabi ni Nico. "Okay. Ibibigay ko na sayo. At kakamustahin ko si Ratty sa kanyang pagtatapos." Sabi ni Cameron. "Okay." Tumango si Nico. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinadala rin ni Cameron ang detalyadong address at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Ratty. Paglabas niya sa trabaho, bumalik si Nico sa bahay para magpalit ng damit at dirdiretsong lumabas. Sa pagtingin sa address na ipinadala ni Cameron, ito ay nasa southern suburbs ng Oxfire, hindi sa sentro ng lungsod. Ang pabrika ng mahogany furniture ay hindi matatagpuan sa lungsod, ngunit sa mga suburb kung saan mayroong isang malaking lugar para sa pabrika. Lumabas si Nico ng paaralan, kumuha ng kotse at nagtungo sa pabrika ng mahogany furniture dito. Oxfire, mabangong bahay. Ang Fragrant House ay hindi lamang isang gusali, sa katunayan, ito ay sumasakop sa isang napakalawak na lugar, na sumasaklaw sa hindi mabilang na mga pavilion, at ang estilo ng arkitektura ng hardin ng susyo ay ginagawang tahimik at eleganteng ang kapaligiran sa loob, na nasa loob nito, tulad ng isang panaginip, malugod kang tinatanggap. Para sabihing sapat na para magtagal ang sinumang tao sa mundo. Sa katunayan, ito ay paraiso ng isang tao, isang quickie paradise. Sa buong Oxfire, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa Fragrant House, tanging ang mga matataas na tao na may partikular na katayuan ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon nito. Ang mga customer ng Fragrant House ay pawang mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao, o anak ng isang pamilyang may malalim na ugat, ordinaryong tao, kahit na may walang limitasyong kayamanan, hanggat wala silang tiyak na katayuan at kapangyarihan, hindi sila makapasok sa pulang bahay. Ang mabangong bahay, ay talagang paraiso ng isang lalaki, kung saan ang magagandang babae, mula sa maliliit na babae, imperial na babae, at pagkatapos ay mga kabataang babae, kababaihan sa lahat ng edad ay may lahat, at maaaring makapasok sa mabangong bahay sa paglilingkod sa mga kababaihan ay maingat na pinipili, mayroong anumang hindi pinapayagan ang mga depekto. Kung tungkol naman sa mga print models, young models at kahit ilang glamorous actress sa screen, makikita rin sila dito. Sa madaling salita, hanggat pumasok ka sa Fragrant House at sapat ang antas ng iyong membership points, lahat ng resources dito ay available para sa iyo. Mayroong isang bar, isang casino, ang mga suite dito ay itinayo alinsunod sa 6 na bituin na pamantayan. Kung hindi mo gustong maglaro sa suite, maaari ka ring pumunta sa iba't ibang erotikong pavilion, magarbong, upang ang mga tao ay nasilaw, dito ka nag-e-enjoy ay ang mala-emperador na pagtrato. Springwind Pavilion.
Ito ay isang hiwalay na pavilion. Ang pavilion ay nakaset up na may isang mesa ng alak, ngunit dalawang batang maginoo lamang sa pares ng pag-inom. Sa kanilang panig, mayroong isang pares ng mga kapatid na babae ay nagbubuhos ng alak para sa kanila. Ang pares ng mukha ng magkapatid na babae ay simpleng isang modelo na inukit sa kagandahan ng lupa na bihira. Mas kahanga-hanga ang isa sa postura ng isang matikas na slim na ugali dalisay. Ang iba ay bahagyang mayaman at buong ipinanganak, foxy, halos parehong mukha, ngunit dalawang magkaibang lasa. Maaari mong isipin ang mapang-akit na puwersa para sa mga lalaki ay kung gaano kalaki. Sa katunayan, ang mga kapatid na babae ay lubos na kilala sa Fragrant House at magagamit lamang sa mga bisitang nakatanggap ng Gold Diamond level ng mga membership point. Nakaupo sa kanang bahagi ng lalaki ay mukhang napakabata, gwapong mukha, lumalabas na kahanga-hanga, siya mismo ay si George Kelly. Sa sandaling ito, itinaas ni George ang kanyang baso at nakangiting sinabi, "Mr. Bumalik si Howard mula sa kabisera, nandito ang kapatid ko para mag-set up ng handaan para salubungin ka, halika, inom tayo." Haha, George may puso ka. Nakangiti ang lalaking nakaupo sa tapat niya, parang puting jade ang mukha, gwapo pero may hanging pambabae. Ang lalaking anak na ito na nagngangalang Jaden Howard, Oakshire, ang young master ng Howard family, lahat ng aspeto ng negosyo ay may malawak na kooperasyon. Mas matanda siya kay George ng ilang taon, kadalasang tinatawag ng dalawa ang kapatid, napakaganda rin ng relasyon. Agad namang nagsali ng alak sa baso niya ang foxy na babaeng kasama ni Jaden, siya ang mas matanda sa magkapatid. Para naman sa kapatid niya, natural na kasama niya si George. May nakuha ba si Mr. Howard sa kanyang paglalakbay sa kabisera sa pagkakataong ito? Tanong ni George. Nakangiting sabi ni Jaden, "It's quite a harvest to say the least." Ipinadala ako ng aking pamilya sa kabisera, sa isang banda, upang palawakin ang aking network, sa kabilang banda, upang pag-usapan din ang tungkol sa ilang negosyo. Sa kabisera, nakilala ko ang ilang kabataan at nagkaroon ng magandang pag-uusap. Nagpadala ako sa kanila ng mga imbitasyon, at ipapakilala ko sa iyo ang ilang mga kabataang kabisera kapag dumating sila. Napakagaling niyan. Ngumiti si George at nagpatuloy, "Medyo matagal ka na sa kabisera." Ngumiti si George at nagpatuloy, "Medyo matagal ka nang nasa kabisera, kaya sigurado akong hindi mo alam na bumalik na si Sally sa Oakshire, di ba? Handa na ba si Mr. Howard na maglunsad ng mabangis na pagtugis?" Ang mga mata ni Jaden ay nagniningning sa isang kislap ng init, at huminga siya ng malalim at sinabing dahan-dahan, "Lubos na ipinagmamalaki ni Sally Hertham ang kanyang sarili, at hindi ako magsisinungaling, paulit-ulit akong hiniling na makipagkita sa kanya, ngunit siya ay tumanggi. Ang mga tao sa Oakshire na humahabol kay Sally ay parang carp sa ilog, pero iuurong ko silang lahat, akin lang si Sally, masisira ang maglakas loob na hawakan ako." Sa mga pamamaraan ni Mr. Howard at sa lakas ng The Howard family, natural na hindi ito mahirap. Ngumiti si George. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon ng isang marangal na tao mula sa kabisera, at magdaraos ako ng isang piging sa Oakshire at anyayahan si Sally doon. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya ng maharlikang ito sa kabisera ay may kooperasyon sa Hertham family, at tiyak na dadalo si Sally sa handaan. Nagningning ang mga mata ni Jaden at sinabi niya. Tumango si George at sinabing, "Pagdating ng panahon, magkakaroon ng magandang plano si Mr. Howard, si Sally ang pinakamagandang Oakshire, sana ay makakuha ng magandang babae si Mr. Howard." Kakatapos lang nitong mga salita ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin si George sa phone call, si Jude pala ang naghihintay sa labas ng Fragrant House na tinatawag, agad niyang sinagot ang telepono. Nakinig si George sa telepono, naging malungkot ang buong mukha niya, tumingin siya sa magkapatid na babae at sinabing, "Labas muna kayo." "Oo, aking Panginoon." Maunawain ang magkapatid na babae at alam nilang hindi komportable para marinig nila ang tawag ni George, kaya nauna silang lumabas ng pavilion. "Ibig mong sabihin, nawala ang assassin na iyon simula kagabi. Hindi maabot hanggang ngayon?" Tanong ni George sa madilim na tono. "Young Master, totoo naman na hindi tayo makapag-contact. Noong huling beses na nakipag-ugnayan sa akin si Shadow kagabi, iniulat niya na nahanap na niya ang kinaroroonan ni Nico at lumilipad pabalik sa Oakshire mula sa Cloud Province, natatakbo na dapat ay sinimulan ni Shadow ang kanyang operasyon kagabi. Pero simula kagabi hanggang ngayon, walang balita kay Shadow kaya isa lang ang dahilan, ibig sabihin, nabigo ang operasyon at napatay si Shadow. Ibig mong sabihin, pinatay ni Nico bilang kapalit."
Huwag mong i-rule out yan. Posible rin na may ibang tao si Nico na tumulong. Sa kabuuan, nabigo si Shadow sa misyong ito. Di ba sabi mo Living Tomb Org? Hindi kailanman nabigo sa mga misyon na kinakaharap nito. Young Master, marahil ay seryoso naming minamaliit ang lakas ni Nico. Wala akong pakialam kung ano ang lakas niya, kahit papaano, gusto ko siyang mawala. Kung hindi mo kayang gawin ito ng isang beses, maaari mong gawin ito sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong beses, naiintindihan mo ba? Bumangon sa galit si George at agad niyang ibinaba ang telepono. Nagsindi ng sigarilyo si Jaden, sinulyapan si George na may titig sa kanyang mga mata, at sinabing, George, ano ang nangyari na karapat-dapat sa ganitong uri ng galit? Umupo si George sa kanyang upuan, isang madilim na mukha, kinuha niya ang isang baso ng alak sa kanyang harapan, diretsyong uminom, at pagkatapos ay inis at malamig na sinabi, ang Oxford University ay isang bagong hindi kilalang seguridad, hindi alam niya ako. Pinukaw, pero sobrang lapit din kay Claire hindi ko kinaya at handa akong mawala siya. Isang security guard. Nagulat si Jaden, nakangiti niyang sabi, security guard lang ang security guard, ang dami niyang magagawa. Anong pangalan niya? Nico Magnus. Sabi ni George sa malungkot na tono. Gusto mo bang kunin ko ang ilang tao sa tabi ko para harapin siya para sa iyo? Tanong ni Jaden. Nagliwanag ang mga mata ni George at tumingin kay Jaden at sinabing, sino ang tatawagan ni Mr. Howard? Hanggat tapos na ang trabaho, gaano man kalaki ang gantimpala ay walang problema. Tapos sasabihin ko kay Mr. Basa para sa iyo. Nakikinig pa rin si Mr. Wetmore sa mga salita ko. Nagsalita si Jaden sa banayad na tono, hindi nag-iisip ng isang security guard na nagngangalang Nico habang nagpatuloy siya, well, don't let a trivial matter spoil your mood. Tawagan ng mga kapatid, at magsaya ka muna ngayong gabi. Mabuti. Ibinuka ni George ang kanyang bibig, ngunit lumuwag ang kanyang mukha, ngunit ang pares ng mga butil na mata ay mayroon pa ring tipak ng pagpatay sa diffusion. Ngayong nakapagsimula na siya, hindi siya titigil. Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, hindi niya maalis ang isang security guard lang. Pahina 107 sa buhatan sa pagpatay. Southern Suburbs, Rarsa. Sumakay si Nico ng taxi papuntang Rarsa, sa ibaba ng Oxford, at pagkatapos ay nagmaneho ng halos 20 minuto bago makarating sa address na ibinigay sa kanya ni Cameron. Bumaba si Nico sa sasakyan at naglakad pasulong upang makita ang isang pabrika na sumasakop sa isang malaking lugar. Sa harap na harapan, mayroong isang kapansin-pansing karatula Everto Furniture Factory. Mukhang ito na nga ang lugar, nilabas ni Nico ang kanyang cellphone, nagdial sa cellphone number ni Ratty, nagdial lang ang telepono, sinagot ng kabilang partido ang telepono. Hello, Ratty. Ako si Nico, kaibigan ni Cameron. Nico. Alam ko, sinabi sa akin ni Mr. Dixon na pupunta ka. Nasaan si Nico ngayon? Nasa harap ako ng Everto Furniture Factory ngayon. So soon. Lalabas ako kaagad. Sa telepono, nagsalita si Ratty. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matangkad, payat na binata na may maaraw, malinis na mukha ang lumabas mula sa pagawaan ng muebles at, nang makita si Nico na nakatayo sa labas ng pinto na may nasa sabik ng ngiti, ay lumapit at sinabing, si Nico ba iyon? Ako ito. Ikaw si Ratty, tama ba? Nakangiting tanong ni Nico. Oo, ako si Ratty. Nico, pumasok ka sa loob at mag-usap sa loob. Nakangiting sabi ni Ratty. Pumasok si Nico kasama si Ratty, ang pabrika ng mahogany furniture na ito ay natapos na, ang planta, na may naka-install na pagawaan, ngunit mayroon pa ring ilang mga manggagawa na abala pa rin sa panghuling gawain sa pag-install. Sa likod ng pabrika, may maliit na 3 palapag na gusali, at dinala ni Ratty si Nico sa maliit na gusaling ito. Ang 3 palapag na gusaling ito ay sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar, ang haba ay napakahaba, ang dekorasyon ay kasing atmospheric din hanggat maaari, papunta sa bulwagan, na nagpapakita ng isang kahangahangang pattern ng dekorasyon, upang ang mga tao ay nasa loob nito, mayroon ding pakiramdam ng karangyan. Napangiti si Nico, bagay na bagay din sa gana ni Cameron ang ganyang decorative style. Maraming kwarto dito sa 3 palapag, di ba? Para ba kapag bumalik si Cameron at ang iba pa mamaya, dito sila titira? Tanong ni Nico. Ngumiti si Ratty at tumango, oo. Mayroong higit sa 10 silid sa 3 palapag, at magkakaroon ng sapat na tirahan ni G. Dixon at ng iba pa sa kanilang pagbabalik.
Ngayon ang buong pagawaan ng muebles ay karaniwang naitayo na, ang ilang mga nakakalat na maliliit na manggagawa lamang ang natitira. Ngayon ay nagre-recruit ako ng mga furniture designer at karpintero at iba pa. Kapag ang lahat ng ito ay handa na, ang pabrika ng muebles ay maaaring magsimula ng produksyon. Tumango si Nico at sinabing, buti naman, babalik si Cameron kapag natapos na nila ang lahat sa San Escobar. Sa panahong iyon, halos ang pabrika ng muebles ay nasa produksyon. Gayunpaman, nakipag-ayos ka ba sa mga channel ng pagbebenta? Sinabi ni Ratty, ang mga channel sa pagbebenta ay hindi isang problema. Sa taong ito ako talaga tumakbo sa pamamagitan ng katimugang lalawigan sa gilid ng mahogany furniture negosyo, ay negotiated ng maraming kooperasyon. Sa oras na lumabas ang aming natapos na mahogany furniture mula sa pabrika na ito, hanggat ang kalidad at estilo ay nauuna kaysa sa iba pang mga tatak ng mahogany furniture, kung gayon ay tiyak na walang magiging problema sa mga tuntunin ng mga order. Mabuti naman. Ngumiti si Nico. Gumawa si Ratty ng isang kaldero ng tsaa, ibinuhos kay Nico ang isang tasa ng tsaa at sinabing, Nico, pinapunto mo ako para sa isang bagay, di ba? Sinabi ni Mr. Dixon na kailangan mong mag-imbestiga ng ilang katalinuhan o kung anuman. Kinuha ni Nico ang kanyang tasa ng tsaa at humigop habang sinabing, kilala mo ba ang Living Tomb Org? Buhay na libingan. Natigilan ang mukha ni Ratty habang sinabing, this is an assassin organization. Masasabing ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na assassin organization sa bansa, at napakahiwaga, walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng assassin organization na ito, at hindi rin nila alam kung paano konektado ang assassin organization na ito. Sa madaling salita, ang puwersang ito ay itinuturing na isang nakakatakot na puwersa sa bansa. Hindi mo malaman kung saan ang pugad ng killer group na ito. Tanong ni Nico. Sabi ni Ratty, this is basically difficult. Ngunit gusto ni Nico na subaybayan ang Living Tomb Org. Kaugnay na impormasyon, susubukan kong alamin, ako ang unang mag-uulat ng anumang mahahanap ko kay Nico. Tumango si Nico at pagkatapos ay nagtanong, ano ang mga katangian ng organisasyong ito? Masyadong mapagkakatiwalaan daw ang organisasyong ito. As long as they take the task from their employer, then they sure complete it. Kahit na mabaygo ang unang aksyon, magkakaroon ng pangalawa at pangatlo. Hanggang sa makumplito ang gawaing ipinagkatiwala ng employer. Ito ang dahilan kung bakit ang Living Tomb Org. Sobrang nakakatakot. Ngunit dahil din dito, ang Living Tomb Org. Ang negosyo ay napakahusay, ang presyo ay magiging napakataas. Sabi ni Ratty. Baka sa mga mata ni Nico ang pagiging mapaglaro habang nakangiti at sinabing, may feature pa pala, ha? Nakakatuwa talaga. Kagabi ay inilipat niya ang mga talahan na yan sa isang Living Tomb Org. Mamamatay tao. Ayon sa mga katangian ng organisasyong ito, hindi ba magkakaroon ng batch ng mga mamamatay tao na darating para pumatay sa kanya sa hinaharap? Sa bagay na ito, hindi siya natatakot, ngunit inaasahan ito. Hanggat ang kabilang partido ay maglakas loob na magpadala muli ng mga mamamatay, papatayin niya ang lahat ng kanyang makakaya, at magagawa rin niyang sundan ang landas at malaman ang higit pang mga pahiwatig tungkol sa Living Tomb Org. Dragon's Hall. Kasagsagan noon ng tag-araw at napakainit ng panahon. Pero sa Dragon's Hall, nakakapanibago, parang na-insulate ng napakainit na init ang lugar. Ang Dragon's Hall ay napapalibutan ng mga bundok at puno, at ang natural na simoy ng hangin ay mas komportable kaysa air conditioning. Ang buong Dragon's Hall ay mukhang tahimik at desyerto, ngunit ang lahat ay isang ilusyon. Kung sino man ang maglalakas loob na sumakay sa Dragon's Hill, ligtas na sabihin na sa tila tahimik na sulok na iyon, 12 ng mga napakahusay na lalaki ang lalabas. Dragon's Hall sa backyard pool. Si Mr. Wetmore ay nakaka-relax at comfortable sa pool, ang hapong araw ay sumasalamin sa ibabaw ng pool, na nagpapalabas ng kaunting gininto ang liwanag. Ang pool ay mayroon ding 5 magagandang babae na may iba't ibang hitsura, bawat isa ay may sariling kagandahan, lumulunok ng manipis na singsing na naglalaro sa tubig, ang puti ng nyebe at kaakit-akit na batang jade na katawan paminsan-minsan ay lumalabas sa tubig, ngunit paminsan-minsan din. Isang magandang babae ang lumangoy, papunta sa bibig ni Mr. Wetmore sa pinutol na prutas, at pagkatapos ay nagpout ng ilang salita. Ang lahat ng ito ay lubos na kasiya siya para kay Mr. Wetmore. Sa kanyang opinyon, ang kapangyarihan ng kulay ay isang monumento na kumakatawan sa mga nagawa ng isang tao.
Sa sandaling iyon, mabilis na naglakad ang isang lalaki sa gilid ng pool, may hawak na telepono sa kanyang kamay, at sinabing, Mr. Wetmore, may papasok kang tawag. Hayaan mo akong makita. Sabi ni Mr. Wetmore. Ibinuka ni Mr. Wetmore ang kanyang bibig, kinuha ang telepono at tiningnan ito, pagkabasa ng caller ID ay malinaw na umayos ang kanyang mukha, agad niyang sinagot ang telepono at sinabing, Hello, is this Mr. Howard? Si Mr. Howard mismo ang tumawag, anong karangalan? Mr. Wetmore, welcome ka. Kakabalik ko lang sa Oxfire at may maliit na negosyo kaya naisipan kong tawagan ka. Dumating sa telepono ang boses ni Jaden, ang pinakabatang miyembro ng The Howard family. Mr. Bumalik si Howard. Huling beses sinabi ni Mr. Howard na pupunta siya sa kabisera. Bakit wala siyang sinabi noong bumalik siya? Paano ito, mamayang gabi ay aayusin ko ang isang reception para kay Mr. Howard, paano ito? Agad na sabi ni Mr. Wetmore. No need, kakabalik ko lang, may mga kailangan akong balikan para i-report sa tatay ko. Lumabas tayo at magsama-sama muli kapag may oras tayo sa hinaharap. Mabuti, mabuti. Nagtataka ako kung ano ang iutos ni Mr. Howard. Ako, Hong, gagawin ko ang lahat para gawin ito. Hindi naman masyado, may security guard sa Oxfire University na nagngangalang Nico, at naasar siya kay George, so I want you to arrange for some men to do away with this Nico guard. Hindi naman mahirap diba? Mr. Howard, hindi ako magsisinungaling sa iyo, ang Scarlet Casino ko ay pinasara ng mga pulis dahil sa batang ito. Ang dan sa ilalim ng aking kamay ay nasira din niya. Kahit hindi sabihin ni Mr. Howard, kailangan kong kunin ang batang ito para magsimula. Ngayon gusto rin ni Mr. Howard na makipag-deal sa taong ito, tapos hindi ko na siya pakakawalan pa. Napakagaling niyan. Pagkatapos ay hihintayin ko ang iyong balita. Pagkatapos makumplito ang usapin, hindi ka mawawala ng mga benepisyo. Okay, well, then Mr. Howard will wait to hear from me. Nagsalita si Mr. Wetmore. Pagkatapos ng tawag, lumubog ang mga mata ni Mr. Wetmore at sinabi niya sa lalaki sa pool, sabihin mo si Kim na puntahan ako. Oo, Mr. Wetmore. Pinangunahan ng lalaki ang utos at umalis. Pahina 108 na kilos. Kinagabihan, sumakay si Nico ng taxi pabalik sa Oxfire University. Nagsimula na si Ratty na mangolekta ng impormasyon tungkol sa Living Tomb Org. At mag-uulat sa kanya sa sandaling magkaroon ng anumang pambihirang impormasyon. Lumabas ng sasakyan si Nico at hindi agad nakabalik sa Oxfire University, mga 7:30 PM na ngayon at gutom na siya. Mayroong iba't ibang uri ng pagkain sa labas lang ng campus, na may malawak na hanay ng mga restaurant at merienda. Kaya, naisip ni Nico na maghanap na lang siya ng restaurant sa labas ng campus at kakain. Naglakad si Nico papunta sa labas ng school, kahit saan ka tumingin, grupo-grupo ng 3 o 2 ang mga estudyante para maghanap ng makakain, na nagiging buhay na buhay din ang gabi sa labas ng school. Hinanap ni Nico ang buong daan at nakita niya ang isang restaurant na may karatulang, Whisperwind House, na dapat ay ang pangunahing ulam. Kainin natin ito. Sa isip-isip ni Nico, naglakad siya patungo sa Whisperwind House, tumingin ang mga mata niya sa harapan ng mag-freeze ang mukha, nakita talaga ang isang sexy at magandang figure na papasok sa Whisperwind House. Masyadong pamilyar ang figurang ito kay Nico, masaya ang mukha, sumigaw ang bibig, Miss Martino, pupunta ka rin sa hapunan. Magaling, sumama ka, I treat kita. Ang sexing figure sa harap ng walang katapusang mature na alindog ay si Kay, tinapos niya ang maghapong trabaho, pagod sa pisikal at mental, tinatimad ding bumalik para magluto at kumain, ay maglakad papunta sa Whisperwind House na ito na handang kumain ng kaunti. Sa sandaling iyon, narinig niya talaga ang boses ni Nico. Tumigil si Kay sa paglalakad, nilinggan niya ang mukha niya pero nakita niya talaga si Nico sa harap ng mga ilaw, may sasabihin sana siya, pero malamig, nanlamig bigla ang mga pupils sa mata niya, biglang nagbago ang isang magandang jade face, actually. Nakita ko ang isang napakabulag na headlight patungo kay Nico na diretsyong naglalakad, na sinundan ng Phew! Isang itim na kotse na sumisipol na may parang hangin na bilis ng hindi inaasahan patungo kay Nico. Hindi, Nico. Bulalas ni Kay sa paglabas, nag-iba ang kulay ng mga bulaklak, nanlamig agad ang mga kamay at paa. Nagyelo ang buong katawan niya na parang manok na kahoy, blanko na ang buong utak, puro, bozang, na lang ang laging umiikot sa kanyang isipan.
Masasabing kung sino ang nasa ilalim ng ganoong bilis ng pagrampa ng sasakyan, tiyak na mahirap tumakas sa kapalaran. Sa pagkakataon ng pagsisimula ng sasakyan, nalaman ni Nico, sa isang iglap ang kanyang mga nerbiyos ay naging tense at pataas, ang kanyang sariling combat instincts at reaction capabilities ay umakyat din sa peak state, ang nakakasilaw na liwanag ng mga ilaw, ang bilis. Nang sumisipol na sasakyan ay hindi na siya pinapayagang mag-isip pa. In this instant, out of his own fighting instincts, Nico jumped up. He bent his legs and jumped. In the moment na tumalon siya, ang sasakyan ay bumibilis din, natural, tumama din sa katawan ni Nico. Gayunpaman, hindi ang harap ng kotse ang direktang tumama kay Nico, ngunit ang windshield sa harap ng sedan ay tumama kay Nico. Maraming kaso ng pagkamatay mula sa mga aksidente sa sasakyan ang nagre-resulta sa pangalawang pinsala. Kapag natama ng kotse, huli na sa preno, ang kotse ay patuloy na i-slide pasulong upang magmaneho, muli sa ilalim ng crush, ang posibilidad ng kamatayan ay napakataas. At sa sandaling maiiwasan mo ang pangalawang pinsala, at maiiwasan ang epekto ng vital, sabihin nating ang pinuno ng mga ito, ang mga pagkakataon na mabuhay ay napakataas. Si Nico sa sandali ng pagtalon, ang kanyang katawan ay gumawa ng isang protection na aksyon, siya ay tumalon nang siya ay sinubukang i-twist ang kanyang katawan, kaya na ang kanyang likod upang salubungin ang windshield, habang ang kanyang katawan ay knocked out ng sandali, ang kanyang kanang kamay. Sa A-pillar ng kotse isang pindutin, sa ilalim ng lakas ng kanyang katawan patungo sa kanang bahagi ng kotse flew out, sa halip na direkta sa harap ng kotse ay top fly. Kapag ang tuktok ng kotse ay lumipad sa harap, sa bilis ng kotse na ito, ay tiyak na muling dudurog, iyon ay higit pa sa malas. Lumapag ang katawan ni Nico mula sa himpapawid, sa sandaling siya ay lumapag, ngunit agad siyang tumayo muli, ang kanyang mga mata ay nabalot ng patong ng pagpatay, ang buong aura ng tao ay naging hindi mapapantayan na nakakatakot. Matagal nang pinatigas ang katawan ni Nico upang maging walang kapantay na malakas, kasama ng kanyang halos hindi malulutas na mga instinct sa pakikipaglaban, sa pagharap sa gayong krisis, natural na kayang i-defuse, kung hindi man ay sabihin na ang sikat na, Lord Magnus, sa madilim na mundo ay natama ng isang kotse, walang maniniwala sa chismis. Sa lakas ng kanyang katawan, at hindi nagdusa ng anumang pinsala, higit sa lahat ay ilang mababaw na gasgas. Nagpatuloy nga ang sasakyan sa pag-andar, ngunit ang mga tao sa kotse pagkatapos ay natagpuan din ang kalsada sa unahan at hindi nakita si Nico na natamba, kaya bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan. Ang buong katawan ni Nico ay kumari pa ng takbo pasulong, ang itim na sasakyan sa loob ng tao ay halatang nakita si Nico mula sa rearview mirror, agad na isang hakbang sa pedal ng gas, ang sasakyan na napakabilis ng takbo. Fuck! Galit na sigaw ni Nico, kahit gaano ka-block ang bilis nito ay hindi mahabol ang mabilis na sedan. Kaya naman, huminto si Nico, ang kanyang titig ay malamig na nagpapakita ng isang makinang pangpatay na sapat na upang kiligin ang mga tao, ang kanyang kanang kamay ay inabot at gumawa ng isang kilos na nanunuot sa kanyang leeg. Naniniwala siya na ang tao sa loob ng itim na kotse ay dapat makita ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng rearview mirror at maunawaan ang kahulugan ng kanyang aksyon sa susunod, tiyak na puputulan ko ang iyong lalamunan. Ito ay isang kilos ng pagdedeklara ng digmaan. Malamig ang titig ni Nico, walang kapantay na madilim ang mukha, bukas ang sasakyan na may malalakas na ilaw, sadyang hindi niya makita ang mukha ng mga tao sa loob ng sasakyan, at wala ring plaka ang sasakyan, napakahirap hanapin. Akala ko ang pagbabalik sa lungsod ay maglalayo sa akin sa ilang digmaan, ngunit tila hindi iyon ang kaso. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Kung gayon, gamitin natin ang Metropolis bilang isang larangan ng digmaan at pumatay ng isang ilog ng dugo. Malamig na bulong ni Nico. Pangalawang beses na simula kagabi. Sino ba naman kasi ang naiinip na sa buhay nila? Iminumungkahi ng mga aksyon ng kotse na dapat itong tinambangan ng mahabang panahon. Ibig sabihin, may taong nasa anino na nakatingin sa kanyang kinaroroonan. Nico? Nico? Are you okay? Natatakot talaga ako. Habang iniisip ko ito, isang boses na puno ng pagkabalisa at pagkabalisa ang dumating. Tumingin si Nico sa likod at nakita si Kay na tumatakbo, talagang nanginginig sa hakbang. Marahil ang tanging paraan upang mas makita ang kagandahan ng dibdib ng punong guro ay ang makita ang napakagandang presensya. Miss Martino? Ayos lang ako? Ngumiti si Nico ng malumanay, kitang-kita niya ang pag-aalalang tingin ni Kay.
Bakas pa rin ang gulat at palpitation sa maselang Jade na mukha ni Kai, ngayon lang talaga siya natakot sa buong isipan niya, naisip niyang mahirap takasan si Nico, o kaya naman ay direktang mawala ng malay. Bagamat kadalasan ay nagagalit siya kay Nico, sa tuwing makikita niya ang lalaking ito ay mapupuno siya ng apoy at gustong i-discarga siya. Gayunpaman, nakita ko lang si Nico na nakatagpo ng ganitong krisis, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan, nag-aalala at natatakot, bagaman siya ay galit kay Nico ngunit tingnan mo ang kanyang aksidente, siya ay labis na nagmamalasakit at nag-aalala. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan at nakita na si Nico ay talagang nakatayo na parang walang ginagawa, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at nagmamadaling lumapit upang tingnan ang mga sugat ni Nico. Tiningnan ni Kay si Nico pataas pababa at kinumpirma na siya ay talagang maayos bago siya bumontong hininga, ang isang nakasabit na puso sa wakas ay nagawang bumagsak sa lupa, ngunit ang kanyang napakagandang Jade na mukha ay bakas pa rin ang pagkabigla at kawalan ng katiyakan. Malinaw kung nakita ko lang iyong kotseng direktang bumangga sa iyo, natakot ako, ikaw ba, okay ka lang ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Kay. Tumawa si Nico at sinabing, am I not fine now? May hinala ka pa bang multo ako? Halika, papatunayan ko ito sa iyo. Habang nagsasalita siya, natural na kinuha ni Nico ang puting nyebe, pinong kamay ni Kay at inilagay ito sa kanyang dibdib, at sinabing, feel my heartbeat. At ang temperatura ng katawan. Thank God! Finally found a justifiable reason to touch the hands of the beautiful principal, but really is delicate and smooth the feel is indeed too awesome. Masaya ang puso ni Nico, pero seryoso ang itsura. Kay Pretty tulad ng isang bulaklak magpapagod mukha ay hindi maaaring makatulong ngunit flush ng isang pahiwatig ng pula, ngunit ang pagtingin sa Nico na isang seryosong hitsura, siya ay talagang ilang hindi makapagsalita, ito gay peking seryoso sa tunay na bagay. Hindi napigilan ni Kay na lumabas ang bakas ng inis at hiya, she clenched her silver teeth, thinking that this guy is really just brazen, she wanted to reprimand Emil, but thinking of Nico's dangerous encounter just now, she had to bear down and sabi niya, buti naman okay na ang lahat. Habang nagsasalita siya, binawi ni Kay ang kamay niya. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Na-appreciate pa rin ang pag-aalala para sa akin, syempre. Tumawa si Nico. Umikot si Kay at nag-aalalang sinabi, tungkol saan ang kotseng iyon ngayon. Direkta ba itong dumating sa iyo? Hindi ako sigurado, baka na out of control yung sasakyan. Marahil ang taong nagmamaneho ay lasing, o anuman ang dahilan, at ang sasakyan ay nawala sa kontrol. Malumanay na sabi ni Nico, higit sa lahat dahil ayaw niyang masyadong malaman ni Kay, hindi na kailangan pang ipaalam sa kanya na may gusto ng buhay niya. At hindi ko alam kung anong klaseng tao ang nagmamaneho. Hindi ba masyadong delikado ang pagmamaneho ng ganito? Paano kung may mapatay? Mukhang galit si Kay. Tumawa si Nico at sinabing, kaya may mga pagkakataon talaga na kailangan mong ipagdasal na swerte ka. Habang nag-uusap kami, narinig namin ang siren beep 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 beep. Pagkatapos ay nakita mo ang isang sasakyan ng pulis na dumarating, at isang ambulansya. Lumalabas na ng malaglag si Nico sa lupa, maraming tao ang nakakita nito, kasama na ang ilang estudyante ng Oxford University, at hindi ko alam kung sinong estudyante ang unang tumawag ng pulis. Kaya sa sandaling ito, dumarating ang mga sasakyan ng pulis at ambulansya. Sakto namang ibinaling ni Nico ang kanyang mga mata upang makita si Matt na lumabas sa isa sa mga sasakyan ng pulis. Pahina 109 na kaso ng pagpatay. Natigilan ang mukha ni Nico nang makita niya si Matt Ryan na lumabas ng police car at inisip niya na napakabilis ng pagkilos ni Matt. Binati niya sila, at mula sa malayo, ibinukan niya ang kanyang bibig upang batiin sila, Matt. Inikot ni Matt ang ulo niya at nakita si Nico, natigilan ang mukha niya, tapos ngumiti siya at sinabing, Nico, anong ginagawa mo dito? Ako ang nagtatrabaho sa seguridad sa Oxford University. Si Matt ay nasa labas ng gabing ito. Tanong ni Nico. Tinapik ni Matt ang kanyang ulo at sinabing, nakalimutan ko na si Nico ay security guard ka sa Oxford University. Nakatanggap lang ako ng tawag na may kotseng nawala ng kontrol at may nabangga, kaya sumugod ako. Sa katunayan, ang kotse na iyon ay tumatakbo ng hindi bababa sa 120 miles per hour. Sabi ni Nico. Sumubsob ang mukha ni Matt, sinabi, ang bilis ng pagtama ng sasakyan sa isang tao ay hindi dapat patayin. Nasaan ang taong nataman? At ang sasakyang kasama. Matt, hindi mo na kailangan tumingin, ako ang nataman.
Tungkol naman sa kotse, matagal na itong nakatakas. Sabi ni Nico sa murang tono. Natigilan si Matt nang sabihin niya, Nico anong oras ka pa bukas para maglaro, ham? Nico nagsasabi ka ba ng totoo? Akala ni Matt ay nagbibiro lang si Nico, pero ibinaling niya ang tingin niya sa damit ni Nico na may mga basag na friction, tapos ang mga braso at hita ni Nico, may mga senyales din ng gasgas, may mga parteng umaagos ng dugo. Mapait na tumawa si Nico at sinabing, hindi naman ito marangal, paano ako makikipagbiroan sa iyo? Tiningnan ni Matt si Nico pataas at pababa at sinabing, Nico, okay ka lang ba? Ayos lang, ito ay isang pagkakataon upang makabawi ng buhay. Ibinuko ni Nico ang kanyang bibig, pagkatapos ay malamig ang titig sa kanyang mga mata, sinabi sa isang malalim na boses, ang kabilang panig ay diretso sa akin, halatang gusto akong sagisaan upang maalis. Bahagyang nagbago ang mukha ni Matt, at ang titig sa kanyang mga mata ay tumaas ng mariin habang sinasabi, Nico, nagsasabi ka ba ng totoo? Ito ay hindi isang aksidente, ngunit isang intensyon ng tao. Oo. Nararamdaman ko pa rin ang nakamamatay na espiritu na nagmumula sa kotse nang ang isa pang lalaki ay nagmaneho dito. Sabi ni Nico. 7. Seryoso ang mukha ni Matt, kung ganoon, ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng kaso ng aksidente sa trapiko, kundi isang kasong pagpatay. Nico, bakit hindi ka sumama sa akin sa istasyon ng pulisya, at gagawa tayo ng isang detalyadong record ng pahayag? Sabi ni Matt. Naisip ito ni Nico, kailangan din niyang gumamit ng ilang paraan ng panig ng pulisya, tumango siya at sinabing, mabuti, pagkatapos ay pupunta ako sa istasyon ng pulisya. And then Nico walked towards Kay who was off to the side, tumingin siya kay Kay and said with a smile, Miss Martino, wala po akong ginagawa ngayon. Ngunit kailangang pumunta sa istasyon ng pulisya kasama si Official Shing at ang iba pa para gumawa ng pahayag o kung anuman. Tumango si Kay at sabi niya, sasamahan kita. Natigilan si Nico, namumula sa init ang kanyang puso, ngumiti siya at sinabing, hindi naman big deal, kaya hindi na kailangang sumunod si Miss Martino. Don't worry. I'll be fine. I'll call you if anything happen, okay? Mabuti. Tumango si Kay. Kagawaran ng pulisya. Si Taylor Kane ay nakaupo sa kanyang opisina sa istasyon ng pulisya. Sa harap ng kanyang kaso ay mga salansan ng mga papeles na naghihintay na maproseso, na marami sa mga ito ay mga kaso. Sabihin nating isa sa mga pinakabagong kaso ay isang pagpatay kagabi sa southern suburbs. Kaninang umaga nang makatanggap ng tawag ang departamento ng pulisya sa pulisya, sinabi na ang isang bangkay ay natagpuan sa katimugang suburb ng isang kalsada ng county sa mga bundok, kaagad na lumabas ang pangkat ng Interpol upang mag-imbestiga. Dumating sa pinangyarihan, natagpuan nga ang isang bangkay, ayon sa forensic identification, ang oras ng pagkamatay ng katawan ay mga alas 10 hanggang alas 12 kagabi. At pinatunayan ng forensic pathologist na ito ay kabilang sa homicide, ang nakamamatay na sugat ay nasa leeg ng lalamunan, ang buto ng leeg ay nabali ng isang tao, kaya't ito ay nasuffocated hanggang sa mamatay. Nakita rin ng mga nag-iimbestigang tiktik sa pinangyarihan ang isang Glock pistol, gayon din ang mga slug na nakakalat sa paligid, bukod pa sa mga sandata na pampatay tulad ng dagger at matatalas na talam, at iba pang gamit. Gayunpaman, walang mapapatunayan ang pagkakakilanlan ng namatay. Pulis sa pamamagitan ng facial recognition system, ngunit hindi rin nalaman ang pagkakakilanlan ng namatay sa sistema, ang panig ng pulisya ay walang pagpipilian kundi mag-issue ng pabuya sa komunidad upang makita kung may nakakakilala sa namatay. Ang susunod na pagsisiyasat ay upang hayaan Taylor at ang detective na hulog sa isang deadlock, dahil ang pagpatay eksena, ngunit hindi mahanap ang slightest bakas. Dahil ang namatay ay pinatay, dapat mayroong mga bakas ng pagkakaroon ng pangalawang tao. Gayunpaman, sa pamamagitan ng reconnaissance, walang ganap, lahat ng mga bakas ay napupunas. Para bang pinatay ng aswang iyon ang patay. Si Taylor ay natural na hindi naniniwala sa mga multo at halimaw, na nagpapatunay lamang na ang pumatay ay lubos na kahanga-hanga, kapwa sa mga tuntunin ng kasanayan at kakayahang contra-surveillance, ay malayo sa kanilang imahinasyon. Ngunit sa ilang sandali ay walang mga pahiwatig at walang mga palatandaan, kaya ang pagpatay ay pansamantalang itinigil at naging isang walang ulo na kaso ng pagpatay. Sumando si Taylor sa upuan at nagpahinga ng kaunti. Ngunit sa sandaling yumuko siya, biglang sumagi sa isip niya ang figure ni Nico. Kapag naiisip niya si Nico, may hindi maipaliwanag na galit sa kanyang puso.
Kilala siya bilang isang tigress sa Oxfire Police Force, at gaya ng kasabihan, hindi maaaring hawakan ang puwitan ng tigre, lalo pa ang babaeng tigre. Nico bought more over the fire, not just touch the tigress as so simple, then in the police station, he let the tigress embrace, the same as touching the tigress' chest, although the use of the chest. Ngunit ang kakanyahan ay pareho. Lumipas man ang maraming araw, ngunit hindi pa rin nalilimutan si Taylor, naramdaman lamang na may masamang gas pa rin sa puso na hindi lumabas. Ang bastos na ito, hindi ko alam kung saan siya galing, kahit si Chief Henderson ay nagulat sa kanya. Gayunpaman, ang bastard na ito ay mas mabuting huwag mahulog sa aking mga kamay, kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Napaisip si Taylor na may halong pagtataka. Habang iniisip ko iyon, narinig ko ang tunog ng sasakyan ng pulis na humaharurot pabalik sa labas ng police station. Nainas, nag-walk out siya, at pagkalabas niya, nakita niya talaga si Matt na papalabas ng police car kasama si Nico. Natigilan si Taylor, ngayon lang niya naisip si Nico ang bastard, which is hindi, sa isang kisap mata. Nagtatampo ang mood ni Taylor, at nang makita niya ang lalaking ito, agad niya itong pinagsabihan, Nico bastard, ikaw pala. Ang lakas ng loob mong pumunta sa police station. Pagkasabi niyan, agresibong lumapit si Taylor, parang tigre sa galit. Detective Kane, huwag kang impulsive, si Nico ang sangkot sa kaso ngayong gabi. Nakita ito ni Matt at saka nagmamadaling pumagitna sa dalawa. Natigilan ang mukha ni Taylor habang sumisinghot, at nakatanggap pala siya ng tawag mula kay Matt habang nasa opisina pa siya, na nagsasabing may kasong attempted murder ngayong gabi. Hindi niya inaasahan na si Nico ang sangkot sa kasong ito. Madam Kane, hello ulit, parang hindi maganda ang mood mo kanina. Marami akong malas ngayong gabi, kaya sana ay makapagbigay sa iyo ng kagalakan ang balitang ito. Nakangiting sabi ni Nico. Nico, halika rito at maglakas loob pa ring maging makinis, tingnan kung matalo kita hanggang mamatay. Nagliyab si Taylor at nagsalita sa galit na boses. Dahil dito, nasaktan si Matt, na nasa gitna, at nahihirapang hilahin si Taylor, at sinabing, Detective Kane, mahalaga ang pagharap sa kaso, si Nico talaga ang biktima. Pinigil ni Taylor ang apoy sa kanyang puso at binigyan si Nico ng isang mabangis na tingin. Pagdating sa silid ng interogasyon, nagbigay ng maikling salaysay si Nico tungkol sa mga pangyayari noong gabi. Bagamat napakalaki ng apoy ni Taylor, hindi rin nakikita ni Nico ang mata sa mata, ngunit nagtatrabaho siya ngunit pampubliko at pribado rin, ay hindi magdadala ng personal na pagmamahal at puot na emosyon sa trabaho, na siya ring responsibilidad at magandang lugar. Tanong ni Taylor, sabi mo kara-rating mo lang sa Oxfire University sakay ng taxi, bumaba sa kotse para pumunta sa isang restaurant para sa hapunan, at pagkatapos ay direktang lumipad papunta sa iyo ang hit and run na sasakyang ito. Oo. Walang anumang paunang babala, at ang kotse na ito ay dumating mismo sa akin. Sabi ni Nico. Bahagyang kumunot ang noo ni Taylor habang sinabing, kaya pinaghandaan ng ibang lalaki at alam niyang lalabas ka sa Oxfire University. Meaning, matagal na siyang ambush. Sa sandaling nagpakita ka at dumating sa kanyang paningin, sinimulan niya ang planong pagpatay na ito. Si Matt, na nakatayo sa tabi, ay nagtanong, Nico, paano ang mga kaaway mo sa bahaging ito ng Oxfire? Tumawa ng mapait si Nico at sinabing, mahigit 1 linggo lang ako sa Oxfire. Anong uri ng mga kaaway sa tingin mo ang mayroon? By the way, nabugbog ko yung team ni Dan Taylor last time, kalaban ba yon? O nasaktan ng isang tao? Sa mga salitang ito, hindi napigilan ni Taylor at Matt na magtinginan, alam nilang pareho si Dan na kabilang sa puwersa ng Nine Dragons, hindi kaya ito ay isang paghihiganti mula sa Nine Dragons. Matt, pumunta ka upang makipag-ugnayan sa Departamento ng Trapiko, at sa parehong oras ay hanapin ang Departamento ng Pulisya sa mga kasama ng pangkat ng surveillance, ang insidente ng pagbawas sa pagsubaybay sa kalsada upang ilipat upang makita. Sabi ni Taylor. Okay. Ako na ang bahala. Ibinuka ni Matt ang kanyang bibig at lumabas siya ng interrogation room. Sa ganitong paraan, si Taylor at Nico na lang ang natitira sa silid ng interogasyon. Kapag nag-iisa, muli sa parehong silid ng interogasyon, Taylor hindi maaaring hindi remembered ang huling insidente, ang pag-iisip ng maliit na tiyan at hindi malinaw na mga palatandaan ng apoy, ngunit sa view ng kaso, siya lamang itim na mukha, ay hindi sinabi kahit ano. Madam Kane, sino sa tingin mo ang naprovoke ng isang masunurin sa batas tulad ko?
Paano ako mapapatay? Wala akong pera at kapangyarihan, ano sa tingin mo ang gusto nila? Ang mundong ito ay talagang hindi maintindihan, ako ba ay masyadong gwapo para makaakit ng mga taong nagseselos. Hindi yata magandang bagay para sa mga lalaki ang maging masyadong kaakit-akit. Same time na sabi ni Nico. Si Taylor ay gumagawa ng malalim na paghinga, talagang natatakot siya na hindi niya mapigilan ang apoy, kapag ang pagsiklab ay natatakot lamang sa isang pagsabog ng bulkan ng momentum. Hindi mabasa ni Nico ang mukha ni Madam Kane at nagpatuloy, pero hindi ko naman kasalanan na gwapo ako, di ba? Kung sasabihin kong ito ay isang kasalanan, kung gayon dapat akong kabilang sa uri ng kasalanan hanggang sa wakas. Madam Kane, sa tingin mo ba? Nico, tapos ka na ba dito o hindi? Gusto kitang masakal hanggang sa mamatay dahil sa pagiging mapot na bastard. Natural na masama ang ugali ng inang tigre, hindi ito, on the spot, erupted. Galit si Taylor, pero gusto rin talagang sumugod sa bastard na nasa harapan mo para mabulunan hanggang mamatay, iligtas mo ang sarili mo sa pagmumukhang masama, iniisip din ang apoy ha. Bakit gusto mo siyang isipin? Kakaiba talaga. Pahina 110 sinadyang pagpatay. Hindi makapaniwalang tumingin si Nico kay Taylor na galit na nanginginig ang mga balikat, walang sakit ang babaeng ito, di ba? Halika, siya ang biktima, hindi ang may kasalanan, ano ang kanyang saloobin. Nakakainis talaga ang kalidad ng serbisyong ito sa mga tao. Bakit hindi ka nagsasalita? Nagiging mute? Malamig na tinitigan ni Taylor si Nico, sa ilalim pa lang ng kanyang pasaway, naisip ko na kasama ni Nico ang beach character na iyon ay tiyak na hindi papayag na magpakita ng kahinaan. Who had thought? This guy actually not speak? Just look at her, medyo napapahiya na siya. Madam Kane, nagre-review po ako. Seryosong sabi ni Nico. Isang pagsusuri. Nagtaka si Taylor. Tama. Kita mo, halatang biktima ako ng life and death moment, and I'm still in shock, so I thought I'd get some peace of mind pagdating ko sa police station. Hindi ko inasahan na makakatanggap ako ng nakakamot sa ulo na sigawan mula sa iyo, Madam Kane, kaya nire-review ko kung ano ang mali ko. Sabi ni Nico. Ikaw. Narinig ni Taylor ang mga salita pagkatapos ng puso ng galit, ngunit wala nang mapaglalabasan. Ang pakiramdam na iyon ay nakakainis sa kanya, parang isang suntok sa bulak, malambot, walang matulungan, at walang mapaglalabasan. Pakiramdam ni Nico ay hindi na talaga niya kayang magalit si Madam Kane, kung sakaling sinunggaban na naman siya nito tulad noong nakaraan, ano ang dapat gawin? Isa pang paninikip ng dibdib. Hindi maganda yon, baka may mapatay. Ang pakiramdam ng inis ay napaka-unpleasant, o talagang mamamatay sa inis Gayunpaman, totoo ngang sabihin na iba talaga ang estilo ng galit ni Madam Kane. Sa ilalim ng liwanag na panginginig ng katawan, ang kapirasong dibdib na iyon ay naglabas ng isang pagsabog ng mga taluktok ng marilag at kamangha-manghang visual sense, talagang nakalulugod sa mata Klang! Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa interrogation room, pumasok si Matt, at sinabi niya, Detective Kane, pinutol na ng technical department doon ang video surveillance ng insidente, maaari tayong pumunta doon. Pagkatapos ay tingnan mo ito. Sabi ni Taylor. Tumayo na rin si Nico at sumunod. Pagdating ko sa technical department sa police station, may ilang opisyal na abala sa loob. Lumapit si Matt sa isa sa mga opisyal at sinabing, Sean, nilalaro mo ang footage ng security camera ng insidente ngayong gabi. Okay, Captain Ryan. Tumango ang batang opisyal, kinuha ang isang video at sinimulan itong i-play. Si Nico ay tumingin, sa katunayan, ngayong gabi upang subaybayan ang mga pag-record ng video, i-play, mula sa screen ng video, makikita mo siyang naglalakad sa kalsada, halos sa gitna ng lokasyon ng kalye, ang mga nakakabulag na ilaw ay direktang kinunan patungo sa kanya, pagkatapos isang itim na kotse na may bilis na parang hangin na agad patungo sa harapan. Ang kotse ay talagang mabilis at sumipol sa isang iglap. Nang makita ang eksenang ito sa security camera, biglang nagbago ang mukha ni Taylor sa gulat at hindi napigil ang mapasigaw. Sa pagtingin sa nakabubulag na mga ilaw sa screen, at sa bilis ng sasakyan, ang buong proseso ay hindi niya nakita ng malinaw, naramdaman lamang na ang sasakyan ay direktang tumama kay Nico. Sa teorya, sa ilalim ng napakabilis na bilis, ang isang tao ay nataman, kahit na hindi ito patay o malubhang nasugatan, ngunit paano pa rin magiging maayos si Nico? Hindi lang si Taylor, nabigla din si Matt to the point na masasabing sa ganoong sitwasyon ay mahirap nang mabuhay ang taong nataman.
Pero maayos naman si Nico, paano nangyari ito? Nakaramdam si Matt ng tuyong bibig at nanlalamig na pakiramdam pagkatapos buksan ang video, at sinabi niya, Sean, dahan-dahan itong mag-play. Ilang beses agad na pinatugtog ni Sean ang speed aspect ng video na ito, sa pamamagitan ng pagpapabagal ng takbo, nakita nila Taylor at Matt, sa sandaling paharurot ang sasakyan, tumalon si Nico. Pagdating ng sasakyan, windshield ang tumama kay Nico, at imbes na si Nico ang iuntog sa lupa, nahulog siya sa kanang bahagi ng sasakyan. Sa ganitong paraan, ang kotse ay nagpatuloy sa pagpapanatili ng isang bilis patungo sa harap, at hindi nagdulot ng pangalawang pinsala kay Nico, na siyang pangunahing dahilan kung bakit maayos na ngayon si Nico. The whole process, pinanood ni Matt ang kilig, sabi niya, Nico, how did you think of jumping at that time? Sa kabutihang palad, ikaw ay knocked ang layo ay paatras sa gilid ng kotse, kung hindi man ito ay napakadelikado. Sa ganoong sitwasyon noong mga oras na iyon, masasabing, kung ako iyon, tiyak na wala akong ganoong bilis ng reaksyon para makatalon, malas talaga iyon. Bahagyang bumantong hininga din si Taylor, pinanood niya ang oras ay kinakabahan din, makita si Nico ay nagawang tumalon sa unang pagkakataon, akala niya ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gayon din, inilagay niya ang sarili sa kanyang lugar at naisip, kung siya iyon, hindi niya ito magagawa. Kung ang mga ordinaryong tao ay imposible, sa harap ng rumaragas ang sasakyan, ang mga ordinaryong tao ay natatakot na ang isip ay naging blanko, na puno ng walang katapusang takot, saan pa kaya kalmado na gumawa ng ganoong hakbang. Ang ideya ng mga ito, Taylor ay hindi maaaring makatulong ngunit sa sulok ng mata palihim na sulyap kay Nico, hindi maaaring makatulong ngunit lihim na isipin ang tungkol sa taong ito sa dulo kung ano ang pinagmulan ng kung ano ang pagkakakilanlan. Ito ay tiyak na hindi kasing simple ng isang ordinaryong security guard. Mula sa footage ng video, ipinakita ni Nico ang kakayahang tumugon, kakayahang umangkop at ang kalmado at nakolektang saloobin, hindi sa banggitin ang kanyang, natatakot lamang na ang buong sistema ng pampublikong seguridad ng mga opisyal ng pulisya ay hindi maaaring ihambing. Ang likas na reaksyon, sa palagay ko, ay tumalon mula sa likas na hilig. Mukhang mahinang sabi ni Nico. Kung ganoon, masyadong makapangyarihan itong instinct mo. Anyway, masarap mabuhay. Ibinuka ni Matt ang kanyang bibig, pagkatapos ay paulit-ulit na pinag-aralan ang video. Sinabi niya, ang kotse na ito ay walang kahit katiting na senyales ng pagpreno at pagbagal, ngunit sa halip ay patuloy na bumibilis. Obviously, sadyang kusa itong lumapit sa iyo, ibig sabihin, sinusubukan kang ang sagasaan ng taong nasa loob ng sasakyan. Sinabi rin ni Taylor, ang kotse na ito ay nagmaneho papunta sa harap kapag may deceleration na aksyon, ngunit dapat ay walang makitang tao sa harap. Sa palagay ko naisip ng kabilang panig na itataboy kanila sa harapan at magpapatuloy na gumawa ng pangalawang pagdurog na pinsala. Ito ay isang itim na Cadillac sedan, ngunit wala itong plaka. Kumunat ang noo ni Matt. Kung walang mga plaka at sa gabi, halos mahirap malaman kung sino ang nagmamaneho sa kotse na ito. Tumigil ka rito at mag-zoom in sa larawan. Biglang nagsalita si Nico. Ang batang pulis na si Sean ay agad na i-pause ang screen. I-pause ang screen ay naayos sa itim na kotse na malapit nang tumama sa eksena ni Nico. Nang unti-unting nag-zoom in ang screen, mahinang nakakita ng figure na nakaupo sa kotse, ngunit ang kabilang partido ay nakasuot ng itim na maskara. Hindi makita ng malinaw ang mukha. Pagsuot ng maskara, hindi mo makita ang mukha, handa ang kabilang partido. Kaso talaga ng intensyon na pumatay. Sabi ni Matt sa malalim na boses, bakas ng galit ang mga mata niya. Ang footage lang dito, pabagalin ang bilis ng pag-playback ng 20 beses at tingnan mo. Wika ni Nico sa malalim na boses. Sinunod ni Sean ang sinabi ni Nico at pinatugtog lang ang screen na ito pabalik-balik sa slow motion. Sinundan din ni Matt ang hindi mabilang na beses, ngunit nabigo din na makita ang isang bagay. Ganon din si Taylor, hindi niya makita kung ano ang nangyayari dahil malakas ang ilaw ng sasakyan, at imposibleng matukoy ang anumang bagay sa ilalim ng refleksyon ng malakas na liwanag na iyon at ang katotohanang nakasuot ng maskara ang driver. Masasabing napakalakas ng kakayahan ni Matt at Taylor sa tiktik, ngunit hindi pa rin sila nakakahanap ng anumang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Gayunpaman, si Nico ay nakatitig ng hindi kumukurap sa loob ng 12 beses bago siya huminga ng malalim at dahan-daang sinabi, ang kabilang panig ay isang lalaking may isang mata na bulag ang isang mata. Ito ang kanyang pinakakahangahangang tampok.